What's up, guys? Ito ang compressed version ng legendary anime One Piece. Episode 1123 to 1133, ito ang pagpapatuloy ng One Piece pagkatapos huminto. Kung doon ka na sa latest part, i-click sa timestamp ang episode na panunuorin mo. Tara na't magsimula. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkatalo ni Luffy kay Kaido at ang pagpunta niya sa Egghead. Dahil sa mga balitang ito, lalo pang lumala ang tensyon sa Egghead. Maging si Kizaru at si Saint Saturn, isa sa 5 elders, ay sumugod upang pigilan ang Straw Hat at patayin si Vegapunk. Ngunit hindi lang ang mga balitang ito ang gamulat sa buong mundo, kundi pati ang pagkawala ng legendary marine na si Monkey D. Garp sa Pirate Island. Hindi makapaniwala ang lahat ng tao sa hometown ni Luffy at sobra silang nag-alala. Pero sinabi ng mayor na huwag mag-alala, dahil isa siyang alamat, isang legend, si Garp, at siguradong ayos lang siya. Pero natigil sila nang umiyak ang anak ni Makino. Sinabi niyang namimiss lang ng anak niya si Luffy at nag-alala rin ito kay Garp, kaya siya umiiyak. Samantala, si Dada naman ay sobrang nag-alala kay Garp at Luffy, dahil sila na naman ang laman ng balita. Biglang nagpanik ang lahat nang biglang nagalit ang dagat at nagkaroon ng napakalakas na lindol. At hindi lang ito sa Log Town, maski sa East Blue, West Blue, at North Blue, kahit saang parte ng mundo ay nakaramdam ng matinding tsunami at paglindol. Ang pangyayaring ito ay first time in history na halos buong mundo ay nakaranas ng matinding pinsala. Dahil dito, lumipat tayo sa Grand Line. Maging si Labon ay ramdam ang pagyanig, hanggang sa Marineford, at pati sa Wano ay naranasan din ito. Bumalik tayo 6 na araw ang nakalipas, bago mangyari ang lahat ng ito. Nagmula ang mga trahedya dahil sa pagkabura ni Imo sa Lulusia, na nagdulot ng matinding disruption sa mundo. Dahil sa higanteng butas na ginawa ni Imo, nagkaroon ng matinding lindol at ang kinahinatnan nito ay pag-angat ng tubig dagat ng 1 metro. Dahil dito, daan-daang isla ang lumubog at milyong tao ang nawalan ng tirahan at binawian ng buhay. Pero lumipat tayo sa Egghead, kung saan nakapaikot ang 100 massive battleships, mas higit pa sa Buster Call. Isa itong nation-level fleet. Sa loob ng mga ship na ito ay may 30,000 marine soldiers, at namumuno sa kanila ay 9 na malalakas na vice admirals, kasama si Admiral Kizaru. Maya-maya, inatake sila ng isa sa mga seeking weapon ni Vegapunk, ngunit walang kahirap-hirap itong pinabagsak ni Kizaru. Kaya napasigaw sa kanya si Sentomaru at sinabing, "Hoy, sinabi kong huwag mong atakihin ang mga sea beast ni Vegapunk." Pero sinabi ni Kizaru na, "Ito ang unang umatake sa amin kaya bumawi lang ako." Pagkatapos nito, pinagmeryenda si Kizaru habang nakatambay sa pangpang ng Egghead, kung saan puno ng high-level pacifistes at malalakas na mechanical sea beasts. Habang kinakausap ni Kizaru si Sentomaru, sinabi niya, "Hindi ako sanay na magkalaban tayo. Kaya sumuko ka na ng maayos, Sentomaru." Pero binalaan lang siya ni Sentomaru at sinabing, "Pag pinagpatuloy mo pa ulit ang pag-atake sa mga gawa ni Vegapunk, hindi kita mapapatawad." Sumagot naman si Kizaru, "Wag mo naman akong takutin." Kaya ipinaliwanag ni Sentomaru, "Sobrang tagal pinag-aralan ni Vegapunk ang lakas mo para ma-apply sa mga pacifista." Dinagdag pa niya na, "Hindi ako makapaniwala na magagawa mong puntahan at patayin ang matalik mong kaibigan." Biglang nagsalita si Kizaru ng seryoso. "Ang pag-aaral sa Void Century ay isang krimen na hindi ko kayang ipagtanggol, Sentomaru. Isa lang akong papay ng world government, at ito ang laban na hindi ko rin ginasto." Agad naman nainis si Sentomaru sa sagot ni Kizaru, kaya napatanong si Kizaru, "Mukhang sablay ang assassination attempt ng CP0, ah?" Sumagot si Sentomaru, "Dahil yan sa kabutihan ni Luffy." Lumipat naman tayo sa barko, kung saan inutusan ni Saturn ang isang vice admiral na huwag ipaalam sa iba na andito siya. Sinabi pa niyang masaya siya sa kumalat na balitang hino-stage ni Luffy si Vegapunk. Sabay paliwanag ng Vice Admiral, napakaraming pumoprotekta kay Vegapunk, gaya ng mga Seraphim, high-level pacifista, at higit sa lahat, ang Straw Hat Pirates. Dinagdag pa niya na, sablay lahat ng atakeng pinadala natin, maski ang CP0. Wala ring makapasok o makalabas sa isla dahil sa matinding barrier na ginawa ni Vegapunk. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makapasok. Pero nagulat ang Vice Admiral nang biglang sabihin ni Saturn, "Patayin ang lahat ng mga naka-evacuate at nakaalis sa isla."
Kahit ayaw niya ang utos, wala siyang choice kundi sumunod. Maya-maya, may tumawag sa Navy Fleet. Naiirita si Kizaru dahil kumakain pa siya, pero sinagot nila ang tawag. Lahat ng mataas na opisyal ay nagulat nang nagpakita si York at nagreklamo. Bakit niyo ako papatayin? Ako ang nagbibigay sa inyo ng impormasyon. Isa akong traidor kay Vegapunk. Pero sagot ng elders, imbensyon ka pa rin ni Vegapunk at hindi ka mapagkakatiwalaan. Agad namang may pumasok na ideya sa isa sa mga elder. Bigla niyang sinabi, sige, nagbago na isip namin, York. Sabay tanong, kaya mo ba gumawa ng Mother Flame? Dahil dito, natuwa si York at sinabing, wow, talagang gusto niyo yun, ha? Sagot ng elder, oo, gustong-gusto naming makahawak ng ganong enerhiya. Kaya sinabi ni York, alam ko kung paano. At andito sa isla ang lahat ng kailangan para buuin ito. Agad namang kinabahan si Sentomaru habang sinasabi ni York ang kanyang hiling sa elders. Huwag niyo akong sasaktan at huwag niyong sisirain ang isla. Dinagdag pa niya, gawin niyo rin akong isang celestial dragon. Wala nang isip-isip pa, pumayag agad ang 5 elders sa hiling ni York. Biglang nagsalita si York habang nag-iba ang tono ng boses. Okay, deal. Kaya ngayon, iligtas niyo muna ako, dahil papatayin ako ni Straw Hat Luffy. Sinigaw ito ni York habang umiiyak. Nabigla ang lahat sa narinig at sobrang nagtaka. Todo iyak si York. At ang totoo pala, kaya niya ito nasabi ay dahil pinilit siya nila Luffy na gawin ito. Pagkatapos makausap ni York ang elders, sinabi ni Zoro, wala na tayong kailangan sa kanya. Dapat na siyang patayin. Mas lalo itong nagpaluha kay York. Pero sinabi ni Luffy, wag, gagamitin natin siya bilang shield para makatakas. Habang nagpapagaling sina Robin at ang iba pa mula sa matinding labanan, inis na inis si Usopp kay York. Imbes na makatulong, nagdagdag pa ng problema. Hindi pa sinunod ang sinabi nating script, binuking pa tayo sa mga elders. Pero agad nang umiti si Luffy. May naisip siyang plano, ibigay mo sa Kin ang Denden Mushi. Bigla itong nagpakanerbiyos sa lahat, dahil mukhang hindi maganda ang kutob nila sa gagawin ni Luffy. Agad hinablat ni Luffy ang Denden Mushi mula kay York, sabay sigaw ni Luffy sa world government at sinabing, ako si Monkey D. Luffy, ang magiging future Pirate King. Asamin si Dr. Vegapunk. At kung gusto niyo ang buhay ni York, alisin niyo ang mga battleship at bigyan kami ng daan. Habang rinig ang sigaw ni York na umiiyak, ano ang ginagawa niyo, 5 elders? Iligtas niyo na ako, papatayin ako ni Straw Hat. Gulat na gulat ang lahat maski si Morgans at Prinsesa Vivi. Napasabi pa si Morgans, tanga ba siya? Talagang binabantaan niya ang 5 elders. At si Vivi naman ay sobrang nag-aalala para sa mga kaibigan niya. Maya-maya, nagsalita ang isa sa 5 elders at sinabing, oh, ikaw pala si Straw Hat Luffy. Sumagot Saban. Samantala, si Saturn ay nag-utos sa Vice Admiral tungkol sa 3 prioridad nila. Una, ang buhay ni York. Pangalawa, ang punk record, at pangatlo, ang mga makina upang gumawa ng Mother Flame. Pero sumagot ang Vice Admiral, pero andun pa ang Cypher Paul at mga kasama natin. Sumagot si Saturn, wala akong pake sa isang buhay ng tao na parang insekto lang para sa akin. Kaya wala nang nagawa ang Vice Admiral at sumunod na lamang. Bumalik naman tayo kila Luffy, kung saan pinagsisigawan sila ni York at sinabing, wag niyo akong sasaktan. At humanda kayo dahil may deal na ako sa 5 elders at dudurugin nila ang isla na to, kagaya ng sa Ohara. Pero seryoso siyang inatake ni Nami at sinabing, huwag mong sabihin yan sa harap ni Robin. Hindi kita mapapatawad, habang si Zoro naman ay sinabing, ano ka ba? Okay lang si Robin, wala naman siyang gallows. Sabay lapit ni Vegapunk at nagpasalamat kina Robin, dahil kung hindi sa inyo, napatay na ako ni York. Pero sinabi nila na hindi lang sila ang dahilan, at nakatulong din ang Cypher Paul sa kanila. Pero tumanggi si Kako na tumulong siya kina Zoro, at sinabing nakisali lang siya. Kaya sumagot si Zoro, oo nga, pero binugbog lang namin kayo kanina at iniligtahimik na lang siya at magpahinga. Habang si Lilith naman ay iyak ng iyak, at si Usopp ay pinakikinggan ang agenda ng world government, sabay pasalamat kay Luffy dahil iniligtas nito ang buhay nila. Sabay hiling nila kay Usopp na ibukod sila ng kulungan dahil natatakot sila sa kasama nilang Seraphim. Kaya tinanong ni Usopp si Vegapunk kung ligtas lang ba sila kasama ang Seraphim. Sinabi ni Vegapunk na oo,
dahil walang kawala ang mga ito sa bubbles na to, nakadisenyo ito para sa mga seraphim. Dahil dito, kumalma ang mga preso at sinabing akala kasi nila isa lang itong normal na bula. Bigla namang nagpasalamat si Frankie sa clone ni Boa dahil niligtas sila nito kanina sa pagtanggal ng petrification sa kanila. Nagtaka naman si Vegapunk dahil hindi naman niya prinogram ng ganun ang clone na ito. Agad naman itong nahiya at naalala si Luffy, kinulit pala siya ni Luffy na tanggalin ang petrification kina Frankie. At dahil sobrang na-inlove siya kay Luffy, napapayag na lang ang clone ni Boa. Pinaliwanag ni Jinbei na maski ang original na Boa Hancock ay may soft spot para kay Luffy, at ganun din ang Seraphim na ito. Kaya naman may bagong kaalaman na nadagdag kay Vegapunk, at sinabing pati impormasyon ng taong kino-clone niya ay maaaring mapasama sa clone. Sobrang bumilib siya sa natuklasan. Sinabi rin nilang lahat kung paano nakatulong sa kanila ang Seraphim na ito at siyang dahilan kaya sila naligtas. Kaya sobrang natuwa si Luffy at nagpasalamat ng lubos sa kanya. Halos mabaliw-baliw naman ang clone dahil sa sinabi ni Luffy, at dinagdag pa niya, ano? Anong sinabi niya? I love you daw ba? I love you? Habang si Lilith naman ay na-stress na dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya mabuksan ang Frontier Dome. Kaya nagsalita si York, kahit anong gawin niyo, hindi yan gagana. May code yan at hindi niyo malalaman dahil hindi ko ito nilagay sa utak niyo. Dahil dito, agad na nap-icon si Lilith at gustong suntukin si York. Kaya naman napasabi si Vegapunk, kapag hindi natin na-deactivate ang barrier, hindi tayo makakatakas dito. Sinabi rin ni Brook na kahit mabuksan ito, sigurado siyang hindi sila basta-basta makakaalis dito. Sumang-ayon si Nami at sinabing anumang oras ay posible nang umatake ang world government sa isla. Habang si Lucci ay maijing minamasdan ang kalagayan ng Straw Hats, kung ano ang kahinaan nila ngayon, at maski ang plano nila ay maigi niyang pinakikinggan. Maya-maya, dumating si Stacy at sinabing sobrang surrounded na sila. May 100 massive warships at 30,000 na soldiers. Kasama rin si Admiral Kizaru. Kaya naman sumakit ang ulo ni Vegapunk sa malaking problemang kinakaharap niya. Sabay tanong kay Nami tungkol sa shipping route nila. Kaya sinabi ni Nami na ang compass ay tumuturo sa northwest. Sinabi ni Vegapunk, sa Elbaf yan. Agad itong narinig ni na Luffy, at sobrang naggigil sa narinig. Sinabing pumunta na sila agad ngayon. Sumagot si Nami na oo, doon sila pupunta. Kaya lalong nasiyahan sina Luffy at Usopp dahil pareho nila itong pangarap. Hindi nagtagal, nagplano na si Vegapunk at sinabing nasa taas ng Labu Face ang ship nila, kaya ligtas ito sa kalaban. At dahil nakapaikot ang kalaban, kailangan nilang dumaan sa itaas. Ang gagamitin nila rito ay ang Vega Force 0.1. Pero sinabi ni Vegapunk na sobrang onti lang ng range nito at kahit mailipad niya, agad itong mauubusan ng energy at babagsak. Kaya sinabi ni Chopper na hindi sapat ito para makatakas. Dahil dito, nagsalita si Frankie at sinabing kapag naubos na ang energy ng robot, gagamitin na niya ang Cola Burst niya. Ayon sa kanya, kada launch nito ay umaabot agad ng 1 kilometro. Sobrang bilib ni Vegapunk dahil hindi niya inakalang ganun kalayo ang kaya ng imbensyon ni Frankie. Lalo pa siyang nabigla nang sabihin ni Frankie na gawa ito sa Coca-Cola. Sobrang na-excite si Vegapunk at agad siyang sumang-ayon sa plano ni Frankie. Maya-maya, inutusan niya si Lilith na paandarin na ang Vega Force para dalhin ang ship ni na Luffy sa likod ng isla. Pero sinabi ng isang satellite ni Vegapunk na para gumana ang plano nila, kailangan munang ma-deactivate ang barrier. Tinawanan lang sila ni York at sinabing hindi nila yun matatanggal dahil hindi niya sasabihin ang code. Agad namang nag-init ang mga satellite at si Vegapunk, sabay sigaw nilang, "Wag mo kaming maliitin." Todo bigay sila sa pag-crack ng code. Pero sinabi ni Usopp, sa tingin ko, hindi ito sasang-ayon sa plano natin lahat. Sumagot si Brook, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Magkakasama naman sina Luffy, Frankie, Bonnie, at Lilith upang pumunta sa Sunny Go. Agad namang nagsimula ang Operation Escape nila. Excited si Luffy na makaalis para makapunta na sa Elbaf. Pero nagreklamo si Luffy dahil kulang ang pagkaing dala nila. Sumang-ayon din si Bonnie at sinabing kumuha sila ng mas maraming pizza. Samantala, ang world government ay nakatanggap ng transmission mula kay Rob Lucci. Agad sinabi ng Vice Admiral na ipakalat ito sa lahat ng warships.
Seryosong pumasok si Kizaru sa kwarto ni Saturn at tinanong siya, "Alam mo na ba ang lagay doon, Kizaru?" Sumagot si Kizaru, "Oo." Nagsasalita sila na parang under control nila ang lahat. Pero ang totoo, na-trap sila sa loob at hindi makalabas. Kaya sinabi ni Saturn, ang barrier ay laser defense, at ikaw, si Kizaru, ay liwanag mismo. Kaya mong makapasok, hindi ba? Sumagot si Kizaru, "Oo, kaya ko. Pero may isa akong matalik na kaibigan na pumoprotekta kay Vegapunk." Kaya sumagot si Saturn, "Huwag mo na lang pansinin. Lagpasan mo na lang." Pero seryoso ang sagot ni Kizaru. "Hindi naman tama. Sobrang nakakabastos gawin yun, na may taong handang harapin ako at lalagpasan ko lang. At least, sumunod ka rin sa prinsipyo ko." Sabay paliwanag ni Kizaru, "Kapag inatake natin ang mga nasa isla, uutusan ni Sentomaru ang hindi mabilang na Sea Beast weapon, ang 5th high-level pacifista, at pag ginawa niya yun, makakatanggap tayo ng matinding pinsala." Nairita naman si Saturn. "Napakarami nating problema," bulong nito sa sarili. Biglang lumapit si Kizaru at ipinakita ang impormasyon mula kay Rob Lucci. "Sinabi ko sa inyo, sobrang mapakinabang na tao ang Rob Lucci na yan." Dahil sa impormasyon na ibinigay ni Lucci, nag-ready na ang lahat ng marine battleships upang umatake sa isla. Habang si Luffy ay walang kam-alay-malay sa paparating na panganib at nag-e-enjoy lang, sa wakas ay natatanaw na nila ang Sunny Go. Bumalik naman tayo sa mga Marines kung saan seryosong nakatitig si Kizaru sa isla. Biglang naramdaman ni Sentomaru na tumahimik ang lahat. Maya-maya, may isang napakabilis na liwanag ang bumulusok papunta sa isla. Sabay ngiti ni Kizaru, agad niyang inutusan ang lahat ng pacifista na umatake. Pero sa bilis ni Kizaru, agad siyang nakarating kay Sentomaru sa isang iglap. Sumigaw si Sentomaru, "Halika dito, Kizaru. Huwag mo akong maliitin, ang depensa ko ang pinakamalakas sa buong mundo." Agad siyang inatake ni Kizaru gamit ang light speed kick na yumanig sa buong isla at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Nagulat ang lahat, tila umuuga ang buong isla at umiilaw ang lupa. Hindi nila alam ang nangyayari, pero si Luffy agad naging seryoso. "Merong dumating," sabi niya. "At sigurado akong napakalakas nito." Nagsimula na ang laban ni Sentomaru at Kizaru, kung saan halatang nagpipigil si Kizaru at sinusubukan niyang kausapin si Sentomaru upang sumuko ng maayos. Pero hindi papapigil si Sentomaru at determinado siyang protektahan si Vegapunk kahit buhay pa niya ang kapalit. Kaya nagpatuloy sila sa paglalaban, na nagdulot ng isang malaking pagsabog sa isla. Kasunod nito, dahil umatake na ang kanilang pinakamalakas na armas, sumunod at sumugod ang mga Vice Admirals. Agad silang sinalubong ng mga pacifista, pero ginamit na nila ang kanilang napakaraming warships upang atakihin ang mga ito. Dahil dito, matagumpay na nakasampas sa isla ang mga napakalalakas na Vice Admirals. Habang ginaganahan na ang mga Marine soldiers, nabigla sila nang magsilabasa na ang mga Sea Beast weapons ni Vegapunk, at agad silang inatake ng iba't ibang uri nito. Isa-isa nitong pinabagsak ang napakaraming warships. Kabang-kaba sila at hindi alam ang gagawin kung paano mapipigilan ang mga halimaw na ito. Pero may isang Vice Admiral na dumating, at sa isang napakalakas na suntok, pinabagsak niya ito sa isang atake lang. Sa isla naman, isa-isang pinabagsak ng mga Vice Admiral ang mga high-level pacifista ng walang kahirap-hirap. Habang nangyayari ito, kinakabahan si Usopp habang pinanunood ang paglusob ng world government sa isla. Pero sinabi ni Vegapunk na huwag mag-alala. Dahil hanggat buhay si Sentomaru, matindi ang depensa ng isla nila, dahil kaya niyang utusan ang mga pacifista at mga seraphim. Pero sinabi ni Usopp na may halong kaba. Paano kung itumba nila si Sentomaru? Hindi ba yun ang plano nilang gawin? Bago pa man makasagot si Vegapunk, agad silang natakot lahat dahil nakita nila si Kizaru, nakapasok na agad ito sa isla. Nagsalita naman si York, "Wala na, tapos na kayo, andito na si Admiral Kizaru." Pero agad siyang tinutulan ni Zoro gamit ang espada niya, sabay sabing, "Manahimik ka, huwag mo kaming maliitin." Pero hindi may kakaila ng Straw Hats na may trauma pa rin sila dahil sa ginawa sa kanila noon ni Kizaru, na hindi nila makakalimutan. Sinabi rin ni Chopper na wala silang laban noon kay Kizaru at tinalo lang silang lahat ng walang kahirap-hirap, na siyang nagdulot ng pagkakawatak-watak nila dati. Nang malaman ni Vegapunk na naglalaban sina Kizaru at Sentomaru,
Hindi na siya mapakali at hindi na makafocus. Sabay sabi niya sa sarili, hindi ako makapaniwala na darating sa puntong kailangan mong kalabanin si Kizaru. Patawad, Sentomaru, masyadong masakit para sa iyo ang laban na yan. Hindi kita masisisi kung tatakbo ka at tatakas. Pero pinilit siyang mag-focus ng mga satellite niya at huwag magpalamon sa emosyon. Kaya naman pinilit ni Vegapunk na magpakatatag kahit sobrang nasasaktan na ang damdamin niya sa nangyayari. Habang na-overwhelm na si Sentomaru sa lakas ni Admiral Kizaru, kahit alam niyang hindi siya nito sineseryoso, pagkasipa ni Kizaru kay Sentomaru ng napakalakas, agad niya itong inatake gamit ang kanyang light fruit. Sabay takbo si Sentomaru, may mabigat na dibdib habang sinasabi, "Sorry, tanda, may pangako ako kay Straw Hat Luffy." Kaya nagsalita si Kizaru, "Kay Straw Hat Luffy, kailan ka pa natutong makipagkaibigan sa isang pirata?" Todo takbo si Sentomaru upang takasan ang atake ni Kizaru. Hinawakan niya ang kanyang armas at sabay sigaw, na may mabigat na damdamin. "Kahit sinong kakampi, okay lang sakin, basta protektahan si Vegapunk." Umatake agad si Sentomaru ng napakalakas, pasugad kay Kizaru. Sa tindi ng atake niya, sa wakas nakatama siya kay Kizaru at nahati ang katawan nito. Pero nabigla siya nang unti-unting bumalik at nabuo ito, na parang walang nangyari. Habang nakatulala si Kizaru, may lungkot sa mukha niya, at naalala ang nakaraan kung saan una niyang nakita si Sentomaru. Flashback, bumalik tayo sa nakaraan, kung saan may misyon sina Vegapunk at Kizaru, patayin ang mga wild bears dahil delikado ito sa mga normal na tao. Habang naglalakad sila, may narinig silang sigaw ng isang bata. Agad nila itong tinignan. Nang makita nila ito, nabigla sila, isang damakmak na patay na wild bear ang nakahandusay, at isang maliit na bata lang ang gumawa nito. Napasabi si Kizaru, "Ang weird naman, inutusan akong ubusin ang mga wild bears dito, pero ginawa lang ito ng isang bata." Kaya tinanong nila, para makasigurado, "Ikaw ba ang tumalo sa mga wild bears na yan?" Sumagot si Sentomaru, "Oo, tinalo ko sila gamit ang sumo." Nabilib si Vegapunk at sinabing, "Ang lakas mo, bata. Saan ka nakatira?" Sumagot si Sentomaru, "Wala akong tirahan. Ayoko sa village dahil mahihina sila." Pero hindi naniwala si Kizaru at sinabing, "Sigurado akong kick out ka lang." Kinabahan si Sentomaru at iniwas ang usapan. "Malakas ako at hindi nagugutom, pero gusto ko ng trabaho, gusto ko ng pera." Kaya tinanong siya ni Vegapunk, "May gusto ka sigurong bilhin, bata?" Sumagot agad si Sentomaru, malakas ang boses, "Gusto ko ng rice bowl." Sabay kalam ng sikmura niya sa sobrang gutom, na sobrang nagpatawa kay Kizaru at sa kanilang lahat. Pagkatapos nito, agad siyang inalok ni Vegapunk na maging kanyang bodyguard. Walang isip-isip, agad pumayag si Sentomaru dahil matagal na niyang gustong magkaroon ng trabaho. Simula noon, palagi na siyang kasama ni Kizaru at Vegapunk. Palagi niya itong tinatawag na tanda o Lolo Kizaru. Kay Kizaru din nagpatur si Sentomaru upang mas lumakas pa at maprotektahan si Vegapunk. Habang iniisip niya ito, sinabi ni Kizaru na napaka-cute ni Sentomaru nung bata pa, at ginawa niya ang lahat para maturuan ito at mapalaki ng maayos. Siya ang tumayong ama ni Sentomaru noon kaya sobrang bigat ng loob ni Kizaru nang ma-realize niyang hindi na madadaan sa usapan ang laban na ito, at kailangan niyang itumba ang dating batang tinuring niyang anak, para lang sundin ang utos ng gobyerno. Pero hindi na sumagot si Sentomaru. Agad siyang umatake kay Kizaru, at solid na tumama ito. Ngunit kinabahan siya ng todo nang maramdaman niya ang sulyap sa totoong lakas ni Kizaru. Sabay sinabi nito sa kanya, "Hindi ba sinabi mo na ang depensa mo ang pinakamalakas? Nakalimot ka ata, ako ang nagturo sa'yo, at higit na mas malakas ang akin." Sabay atake gamit lang ang isang daliri. Pinabagsak niya si Sentomaru at pinayanig ang buong isla. Pagkatapos niyang patumbahin ang kanyang itinuring na anak, halatang ayaw talaga ni Kizaru ang ginagawa niya. Sobrang nasasaktan na ang damdamin niya, pero wala siyang magawa, dahil ito ang trabahong sinumpaan niya. Kinuha niya ang authority chip ni Sentomaru at inutusan ang mga pasifista ng bagong misyon. Dahil wala na ang kanilang tag-autos, agad silang sumunod kay Kizaru. Inutusan silang kampihan ng Marines at atakihin ang mga Sea Beast weapons. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga ito, na nagdulot ng malaking pagbabago sa takbo ng gyera.
Pumabor ito sa world government dahil wala nang natitirang depensa ang isla. Ang Straw Hat Pirates na lang ang natitirang pag-asa. Agad nakarating ang balita kay Elder Saturn, kaya muling inutos niya. Ipagpatuloy niyo na ang massacre sa isla na yan. Nang malaman nilang wala na si Sentomaro, sobrang nabigla si Vegapunk. Hindi makapaniwala ang lahat, dahil walang awa at tila walang emosyon si Kizaru, mas masahol pa sa isang robot. Hindi makafocus si Vegapunk at hindi mapigil ang lumuha. Pero pinilit pa rin niya ang sarili at sinabing, kailangan nating makatakas sa isla, para hindi masayang ang sakripisyo ni Sentomaro. Nakatayo pa rin si Kizaru sa tabi ng nakalupaypay na Sentomaro. Sabay titig sa laboratory kung nasaan sila Vegapunk, at kinakabahan si Vegapunk dahil alam niyang kayang makadaan ni Kizaru sa barrier, dahil siya ay isang light user. Sobrang kinabahan si Usopp at sinabing, trauma pa tayo sa ginawa niya noon sa atin. Ilang segundo lang, makakapasok na ito sa laboratory. Habang nakatitig si Kizaru sa laboratory, nagsalita siya. Long time no see, Straw Hat Pirates. Sabay balusok paakyat sa laboratory. Samantala, sina Luffy ay nakasakay sa Vega Force, dala-dala ang kanilang barkong Tofu. Kain naman ng kain si Luffy at si Bonnie, inuubos ang stock nila para sa biyahe. Sinabi pa ni Luffy, mahirap makipaglaban ng gutom, kaya naman pinagsabihan sila ni Frankie. Bakit niyo inuubos ang pagkain? Priority natin ngayon ay tumakas. Pero agad silang natigil nang biglang mag-alarm ang buong laboratory, senyales na may nakapasok na. At ito ay si Kizaru. Walang kahirap-hirap, nakapasok siya sa loob ng laboratory. Habang nakatitig sa paligid, sinabi niya ang kanyang misyon. Protektahan ang power plant, si York, at ang utak ni Vegapunk. Ang lahat ng iba pa, ubusin at patayin. Sobrang nagpanik ang Straw Hats dahil kahit ang barrier ay napasok na ni Kizaru. Agad nilang sinubukang tawagan si Luffy para bigyan siya ng babala. Habang nagmamadaling i-unlock ni Vegapunk ang barrier para makalabas na sila, biglang sumugod si Lucci, may intensyong patayin si Vegapunk. Pero agad hamarang si Stussy, dahilan para mabigla ang lahat. Sabay si Sanji, agad na kinulong si Kako. Umatake muli si Lucci kay Vegapunk, pero natigil siya nang maramdaman niya ang presensya ni Zoro. Kinabahan siya agad, sinalag ni Zoro ang atake ni Lucci at nagsalita. Mukhang ginanahan ka agad nung malaman mong nakapasok na ang daddy, Kizaru mo. Sumagot si Lucci, sa pagitan namin ni Kizaru, wala na kayong chance. Nainis si Zoro at sinagot, huwag mo kaming malitin, Takmol. Sabay atake ulit, napatalsik silang lahat palabas ng laboratory. Habang lumilipat si Kizaru sa ibang lugar, nakita niya ang Vega Force, at agad itong nilapitan. Kaya pala wala sa pangpang ang barko nyo, andito pala sa taas. Napansin siya agad ni Bonnie, at tinanong ni Frankie, anong gagawin natin ngayon, may admiral na sa harap natin. Pero laking gulat nila, wala doon si Luffy. Aatake na sana si Kizaru, pero natigil siya nang maramdaman niya ang presensya ng isang emperor. Sabay bate, long time no, pero bago pa niya matapos ang sasabihin. Biglang naglabas si Luffy ng napakalakas na Conqueror's Haki. Sabay balusok pababa kay Kizaru, sinipa niya ito ng sobrang tin. Halos tumagos sa katawan ni Kizaru ang haki ni Luffy. Nagulat si Kizaru, sabay sabing, grabe ka naman mag-welcome, Straw Hat Luffy. Ngumiti si Luffy na may malademonyong mata, sabay sabi, Kizaru, daan-daang beses na akong mas malakas kumpara sa una mong nakalaban, Makong. Habang patuloy ang digmaan sa Egghead, lumipat naman tayo sa base ng Revolutionary Army, kung saan nila pinuprotektahan si Kuma pagkatapos nila itong iligtas sa Mary Geoise. Pero bigla na lang itong nagwala na ikinagulat ng lahat. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagpatakbo si Kuma, at bigla siyang nag-teleport. Wala na silang nagawa para pigilan ito. Gulat na gulat si Dragon sa mga kakaibang aksyon na ginagawa ni Kuma. Katakatakang nagpunta si Kuma sa Red Line, na agad nagpaalarma sa buong Red Port dahil sa panganib na dala niya. Ngunit hindi pinansin ni Kuma ang mga tao roon at bigla na lang umakyat sa Red Line. Pagkalipas ng isang araw, nakaakyat na rin si Kuma pabalik sa Mary Geoise, habang agad namang iniutos ng mga Celestial Dragon na itumba siya. Pero kahit anong atake nila, tinatangklang ni Kuma, parang baliw na derderechong naglalakad ng walang clue kung saan papunta. Hindi nagtagal, bumagsak si Kuma. At nang subukan niyang tumayo,
agad siyang hinampes ng mga Royal Guards. Kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang Ultra Shock Attack na naglabas ng napakalakas na shockwave na nagpabagsak sa lahat. Hinihingal na si Kuma at halos hindi na makagalaw. Pero mas lumaki pa ang problema niya nang biglang dumating si Fleet Admiral Akainu, ang pinaka-brutal na marine. Sinabi nito kay Kuma, "Ano, pinaplano nyo? Umatake ang revolutionary nung nakaraang araw, ngayon ikaw naman. Humanda ka, mamatay ka, Kuma." Sa kabilang banda, ang mga Tokmole na Celestial Dragon ay tinatapakan pa ang mga Royal Guards at sinisigawan si Akainu. "Hoy, wala kaming lobster na ulam kagabi. At ngayon lang ito nangyari, anong nangyayari sa Mary Geoise at ang daming nakakapasok para saktan kami? Gawin mo trabaho mo at patayin mo ang slave na yan." Kaya agad binalaan ni Akainu si Kuma. "Kung hindi ka namin makokontrol, hindi ko hahayaang makawala ang isang delikadong tao na kagaya mo. Kaya papatayin na lang kita." Biglang umatake si Akainu at winasak ang kalahating katawan ni Kuma. Pero kahit ganun, dahil sa takot sa buhay niya, pinili ni Kuma na tumakas at makalayo kay Akainu. Gamit ang kanyang Devil Fruit, nag-teleport siya para makatakas sa kamay ng isang Fleet Admiral, Red Dog Akainu. Nainis si Akainu at naisip kung saan pupunta si Kuma, dahil sa mga huling usapan nila ni Bonnie noong huli silang nagkita. Bumalik tayo sa Egghead, kung saan naubos na ng mga pacifista ang mga Sea Beast weapon ni Vegapunk. Matagumpay na nakapasok ang mga Marine sa Egghead Island, habang sina Kizaru at Luffy ay matinding naglalaban. Gamit ni Luffy ang kanyang Gear 4th Snakeman at umatake gamit ang King Cobra attack niya. Pero walang kahirap-hirap itong sinasalo lahat ni Kizaru, habang nagsasalita pa at sinasabi, "Lumakas ka nga, Straw Hat Luffy. Nakikita ko na kung bakit mo natalo si Kaido. Pero bakit ang isang pirata kagaya mo ay pinoprotektahan si Vegapunk?" Kaya tinanong siya ni Luffy pabalik, "Bakit mo binabalak patayin si Vegapunk, kahit kaibigan mo siya?" Nabigla si Kizaru sa sinabi ni Luffy. Pinilit niyang iwasan ang mga atake nito, sabay lipad sa langit at sinabing, "Hindi ko gusto ang ginagawa ko. Hindi ko siya gustong patayin, sobrang tagal ko na siyang kilala. Si Vegapunk ay isang kaibigan. Pero maa-appreciate ko kung ititigil mo na ang pagpigil sa akin para matapos na ito." Biglang bumulusok pababa si Kizaru ng sobrang bilis, na maski si Luffy ay hindi ito nakita. Tinamaan siya ng solid blow mula kay Kizaru. Dahil sa lakas ng impact, tumalsik si Luffy at bumangga sa Vega Force, na agad nawasak. Habang seryoso at nakakatakot ang tingin ni Kizaru kay Luffy, parang wala lang sa kanya ang pagtalsik dito, nagkagulo sa paligid. Tumilapon sina Franky, at bumagsak ang Sunny Go. Si Lilith naman ay sobrang kinabahan at nagtatakbo sabay sigaw, "Tumakbo kayo, Franky! Lumayo kayo agad!" Agad naman nilang sinunod ito. Biglang sumabog ang Vega Force ng napakalakas. Hindi makapaniwala si Lilith na ganun na lang ang pagkakasira nito. Naluha siya habang sinasabi, "Ito ang dream robot namin ni Vegapunk." Si Franky naman ay biglang nag-alala sa barko nila. Pero natigil siya nang makita nilang nasa likod na nila si Kizaru. Sinabi ni Kizaru, "Mukhang napakalaki ng pinagbago mo, Bonnie. Lumaki ka na. Ang bilis talaga lumaki ng mga bata sa panahong to, ah. At hindi ka pa ba masaya na may utos na ang gobyerno na patayin ang taong kinamumuhian mo?" Pero biglang sumagot si Bonnie, "Manahimik ka, hindi na siya ang target ko." Sabay atake kay Kizaru, pero para lang itong slow motion sa kanya. Walang kahirap-hirap niyang naiwasan ito at sinipa si Bonnie ng napakalakas, na nagpatalisik sa kanya papunta sa barrier, isang napakadelikadong lugar. Agad na nag-alala si Franky at umatake kay Kizaru, pero bigla itong nawala. Sinigawan siya ni Lilith, "Franky, tumakbo ka na kina Vegapunk. Baka dun na siya papunta." Agad namang tinanong ni Franky sina Usopp kung okay lang ang lahat. Nang malamang oo, gamaan ang loob niya dahil wala pa si Kizaru roon. Biglang sumigaw si Vegapunk, "Okay na, na-deactivate na natin ang barrier." Lahat ay natuwa, maliban kay York, na inis dahil hindi niya inasahan ang pagkabigo niya. Tinanong ni Sanji, "Makakaalis na ba tayo sa isla?" Masayang sumagot si Vegapunk, "Oo." Agad niyang tinanong kung nadala na ba ng Vega Force ang kanilang barko, dahil pwede na silang umalis. Pero biglang sumigaw si Franky, "Hindi, sablay ang plano, umalis na agad kayo dyan." Nagulat silang lahat nang bigla na lang lumitaw sa harap ni Vegapunk si Kizaru at sinabing,
Sorry, pero sablay na ang plano ni Ong pagtakas. Takot na takot silang lahat at hindi makagalaw. Nagtataka si Nami kung nasaan na si Luffy, habang si Usopp ay tila tinanggap na ito na ang huling araw niya. Sabay tanong ni Vegapunk, ikaw ba ang may gawa ng malaking pagsabog kanina, Kizaru? Sumagot si Kizaru, oo, at mukhang yung dream robot mo ang naging dahilan ng pagsabog na yun. Nabigla si Vegapunk, pangarap nilang robot yun, at winasak lang ni Kizaru. Sabay sabi ni Kizaru, gusto kong maintindihan mo, sobrang hirap na rin to para sa akin. Palapit na siyang patayin si Vegapunk nang biglang may sumabog. May tumalsik mula sa barrier, si Luffy. Pawis na pawis, sunog-sunog, pero humahadjak habang sumisigaw. Sa wakas, nakabalik na ko. Nilabas na niya ang tunay na kapangyarihan, ang Gear 5, Sun God Nika. Narinig ni Kizaru ang tawa ni Luffy, malakas at parang bata lang na naglalaro. Bigla siyang hinawakan ni Luffy, parang laruan lang. Naglabasan ang mata ni Usopp at ng mga kasama sa gulat sa giant form ni Luffy. Habang tumatawa si Luffy, bahagyang natakot si Kizaru. So, yan pala ang strongest form mo, ang Sun God. Halata sa mukha ni Kizaru ang kaba. Wala na ang dati niyang kalmadong anyo. At dahil sa pag-activate ni Luffy ng Gear 5, biglang umilo ang mata ng ancient giant robot. Pagkatapos ng mag-rampage ni Kizaru sa Egghead, hindi siya napigilan ni Luffy at nakaabot si Kizaru kay Vegapunk. Kaya naman napilitan si Luffy na gamitin ang kanyang Gear 5 at, walang kahirap-hirap, dinakma niya si Kizaru. Gulat na gulat ang lahat dahil ito ang unang beses nilang makita si Luffy sa ganitong form. Bumilib si Kizaru sa laki ni Luffy, at halata sa mukha niya na hindi niya gusto ang magiging kalalabasan ng laban nila ni Luffy. Si Luffy naman ay sinabing hindi niya hahayaan na makapunta si Kizaru kay Vegapunk. Kaya nakiusap si Kizaru habang tumutulo ang pawis niya. Ma-appreciate ko sana kapag hinayaan mong gawin ko ang trabaho ko. Pero hindi pumayag si Luffy at tila pinaglaruan si Kizaru, pinaikot-ikot habang hindi makaalis si Kizaru sa kamay ni Luffy, sabay sigaw. Huwag mo naman ako masyadong seryosohin. Sabay balibag ng napakalakas kay Kizaru, na halos yumanig ang buong isla at mabiyak ang langit sa isang simpleng atake lamang. Bilib na bilib si Chopper at Usopp sa kanilang nakikita. Tawa ng tawa si Luffy at sobrang saya habang sinasabing, tingnan mo si Kizaru, parang rocket. Masayang masaya si Brook at sinabing, sa wakas, nakita ko na rin ang bagong form ni Luffy sa sarili kong mata, kahit wala naman akong mata. Kaya agad naman siyang sinapak ni Nami dahil napakaingay niya. Sabay utos ni Nami na kailangan na nilang umalis habang nilalabanan ni Luffy si Kizaru. Sumang-ayon naman ang lahat. Si Chopper ay lumapit agad kay Robin at sinabing kailangan nila siyang buhatin ng maingat, pati na rin si Stacy. Kaya naman sinabi ng isa sa mga satellite ni Vegapunk na kukuha siya ng stretchers para mailagay sila doon at makaalis ng maayos. Pero gulat na gulat si Vegapunk nang makita si Bonnie sa surveillance camera, nagtatakbo si Bonnie, at lumalabas na nakaligtas pala siya sa atake ni Kizaru. Samantala, si Atlas naman ay naghanda ng bumaba para bawiin ang control sa mga pacifista. Dahil kapag hindi niya ito nagawa, oras na mawala ang barrier, katapusan na nila ang lahat dahil babagsak ang laboratory. Sinabi nila na magandang ideya ito dahil mas mataas ang authority ng mga Vegapunk kaysa kahit na sino dito sa isla. Kung sino ang may control sa mga pacifista, siya ang mananalo. Agad pumunta si Atlas, pero nagsisigaw si Vegapunk. Teka lang, Atlas, paano ko ba to sasabihin? Sasama ako sayo, kaya napasigaw ang lahat at tumanggi. Baliw ka ba? Hindi ka pwedeng sumama. Tinanong ni Vegapunk kung bakit bawal, kaya sinabi ni Usopp. Halos lahat ng nasa baba ay gusto siyang patayin. Mas mabuti nang manatili na lang siya dito. Pero tila may bumabagabag kay Vegapunk, kaya gusto pa rin niyang bumaba doon. Nagsisigaw si Vegapunk sa Denden Mushi at sinabing, Frankie, narinig mo ba ako? Nasa baba si Bonnie. Nabigla si Frankie at napasabi, ano, buhay pa siya? Ayos yun. Sinipa siya ng napakalakas ni Kizaru at bumangga sa barrier. Agad nag-alala si Vegapunk at pinagalitan si Frankie. Sinipa, napakalaki mong lalaki. Hinayaan mong masipa ang isang bata? Agad namang nag-sorry si Frankie at sinabing ililigtas niya si Bonnie, pero nabanggit niya ang problema sa barrier. Kaya naman nagdesisyon si Vegapunk na pumunta na sa baba. Kaya ni Edison na i-deactivate ang barrier.
Gusto pa sanang pigilan ni Usopp si Vegapunk, pero biglang tumawag si Sanji at nagsisigaw. Si Sanji ito, kanina pa ako nakikinig. Nasipa si Bonnie at tumalsik sa barrier. Hindi ko sila mapapatawad. Halos mabingi ang lahat sa sigaw ni Sanji, dahil sobrang naglilihab ito sa galit, isa sa mga baby girl niya ang nasaktan. Nag-alok si Sanji na sumama para i-rescue si Bonnie at protektahan sila. Sabay sabi ni Jinbei na, nakolekta na namin lahat ng bagahe ni Vegapunk. Pupunta na tayo sa rear exit at doon na tayo magkita-kita. Kaya hindi na nagsayang ng oras si Vegapunk at agad na pumunta, sabay bilin sa lahat kay Edison. Sumama siya kasama si Atlas, habang si Frankie naman ay naiinis sa sarili dahil wala siyang nagawa. Sinabi niya, kung nakakagalaw lang ako ng mas mabilis, may naitulong sana ako. Kaso wala akong nagawa kundi manood. Pero agad siyang tinapak ni Lilith at sinabing, ano ka ba, wala kang maitutulong kung magpapakain ka sa pagsisisi mo. Puntahan mo na sila, ako na ang bahala dito. Ginanahan si Frankie at sumigaw. Okay sige, let's go. Super, ikaw na bahala kay Sunny. Sabay takbo papunta kay Bonnie. Sumagot naman si Lilith. O sige, ako na bahala. Hindi ako makapaniwala, pinaglaruan lang ni Luffy ang formidable na si Kizaru. Kaya kampanteng sumagot si Frankie. Siyempre, hindi matatalo ang captain namin. Napangiti si Lilith habang sa baba, nag-iikot na ang mga Marines at naghahanap sa kanila. Samantala, si Bonnie ay nakasiksik sa isang damuhan at napasabi. Kahit dito, delikado pa rin. Bigla siyang naging bata sabay inatake ang mga Marines nang hindi inaasahan. Isa-isa niya itong pinabagsak lahat. Takang-taka ang mga Marines kung anong nangyayari at kung sino ba ang batang ito. Pero nang matanggal ang takip ni Bonnie, agad siyang nakilala ng mga Marines. Bumalik siya sa adult form at mabilis na sumugod sa mga kalaban. Kahit gaano pa sila karami, walang kahirap-hirap niya silang pinabagsak. Pinapabata at pinapatanda niya ang mga ito, pero kahit nagkaganon, naibalita na agad ng mga Marines kung nasaan si Bonnie. Kaya agad nagpadala ng isang batalyong Marines upang pumunta sa lokasyon kung nasaan si Bonnie at ang mga kasama nilang naging matanda at baby. Habang si Bonnie naman ay pagod na at nakatalungkulang sa isang gilid, nabigla siya nang may sumigaw, andito siya. Eto na siya, tumalungko na lang si Bonnie at hindi na lumaban dahil wala na siyang lakas. Pero laking gulat niya nang hindi pala siya ang nakita, kundi si Sentomaru. Hindi makapaniwala ang mga Marines sa nakita nilang kalagayan ni Sentomaru dahil tila piniritong baboy ito. Sobrang nalungkot si Bonnie, at lumabas na si Sentomaru pala ang nagligtas sa kanya sa atake ni Kizaru kahit malubha na ang sugat nito. Sabay sabi sa kanya, Bonnie, tumakas ka na habang maaga. Hindi na alam ni Bonnie kung ano ang gagawin niya at kung makakatagal siya sa pagtatago habang hindi pa natatapos ang laban. Bumalik naman tayo sa laboratory kung saan hinahunting ni Zoro si Lucci. Sabay nagsalita si Lucci habang nagtatago, hayaan mo, gawin ko ang trabaho ko, Zoro. Sabay galaw sa damuhan para malito si Zoro. Pero seryosong nagsalita si Zoro, kahit maglikat ka pa, kahit magtago ka pa, alam ko kung nasaan ka. Sabay gamit ng advanced observation haki at walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang mga atake ni Lucci. Nagbigayan sila ng matitinding atake, at ginawa na ni Lucci ang lahat, maski ang pinakamabilis niyang galaw at mga atake, pero hindi niya matinag si Zoro. Dahil dito, inis na inis siya. Nabigla si Lucci nang mapigilan ni Zoro ang atake niya, sabay patalsik sa kanya pababa na parang aipo-aipo. Nakita naman sila ni Luffy at sinabing, "Aw, si Zoro nakikipaglaban. Gusto mo, tulungan kita?" Pero sumagot si Zoro, "Wag na, hindi na kailangan. Kayang-kaya ko to, mag-focus ka na lang kay Kizaru." Dahil dito, nainis na naman si Lucci dahil tila minamaliit siya ni Zoro. Kaya agad niya itong inatake ng sobrang bilis at nagbigayan sila ng matitinding atake. Pero halos lahat ng ibinabato niyang atake kay Zoro ay nasa sagot ni Zoro at walang kahirap-hirap na dainpensa. Kaya naman agad lumayo si Lucci habang hingal na hingal at naiinis. Sabay labas ng haki ni Zoro at seryosong sinabi, "Kung yan na ang todo mo, huwag ka nang umasang may tsansa kang makipaglaban sa captain namin." Natawa naman si Lucci at sinabing, "Totoo ngang napakalakas mo. Karapat-dapat ka talagang maging number 2 nanograms Emperor of the Sea. At pag pinatay kita, sobrang rewarding nito." Lumipad tayo kay Kizaru,
dahil hanggang ngayon ay bumabalusok pa rin siya sa balibag ni Luffy at sinabing, "Naku po, malapit na akong bumagsak sa dagat." Kaya agad niyang ginamit ang kapangyarihan niya para makaiwas. Sa isang iglap, kahit sa layo ng narating niya, tila nag-teleport siya dahil biglang napunta siya sa isla at nagkalat ng napakalakas na liwanag na halos hindi na makakita si Luffy sa sobrang silaw. Sabay gamit ng Cage Bunshin technique ni Kizaru, at lahat ng light particles ay naging clones niya. Gulat na gulat si Luffy dahil hindi niya magets ang nangyayari. Sabay-sabay siyang inatake ng napakaraming clones ni Kizaru, at napakabilis pa nila. Sumabay pa si Kizaru sa pagsama ng kanyang Amonokajiri sword. Pero tila nakapikit lang si Luffy at walang kahirap-hirap na iniwasan ang lahat ng atake ni Kizaru. Para silang si Tom and Jerry na naglalaro sa loob ng ulap habang inaatake si Luffy ng napakadaming Kizaru. Dahil sa dami ng kalaban, hindi niya napansin ang totoong Kizaru na siyang nakahiwa sa kamay niya. Kaya naman nainis si Luffy at umatake gamit ang Dawn Whip, isang atake na nagwasak sa buong ulap at pumuksa sa mga clones. Pero nagtaka si Luffy, hindi pala gumana sa mga clones, dahil tila hologram lang pala sila, pag namamatay, nawawala lang. Muling umatake ang hindi mabilang na clones ni Kizaru. Halos mabaliw na si Luffy sa dami nila, at lalo siyang nainis dahil nasisilaw siya at hindi siya makakita ng maayos. Hindi rin nauubos ang clones ni Kizaru, pero biglang natameme si Kizaru at napabulong, ayan na naman. Naging higanti si Luffy at tinawanan lang si Kizaru. Sabay sapak niya ng parang langaw sa mga clone ni Kizaru. Pero nainis si Luffy dahil mas nahirapan siyang hulihin ang mga ito, habang si Kizaru naman ay natutuwa dahil mas malaki raw ang target niya ngayon, kaya mas madali niyang tamaan. Kahit anong atake ni Luffy, bumabalik pa rin ang mga clones. Nagulat si Kizaru nang biglang hipa ni Luffy ang mga clone, sabay talsik nila. Pero sumugod agad si Kizaru pabalik kay Luffy. Habang tumatakbo si Luffy, iniisip niya kung sino sa kanila ang totoong Kizaru. Pero biglang tumigil si Luffy at sinabing, joke lang yung pagtakbo ko. Sabay malakas na sipa sa mga Kizaru. Sa isang napakalakas na atake, naubos lahat ng clones ni Kizaru. Napaisip si Luffy kung nadali na rin niya ang tunay na Kizaru. Pero laking gulat niya, lumuwa pa ang mata niya, nang malaman niyang hindi pala niya nadali ang tunay, at siya pa ang nauto. Dahil bago pa niya masapul si Kizaru, nakatakas na ito at nagpunta kina Usopp. Nagtanong si Kizaru, bakit wala dito si Vegapunk? Sabay may narinig siyang paparating na sasakyan, at si Vegapunk pala ito. Papunta sila upang iligtas si Bonnie. Gulat na gulat si Luffy na si Vegapunk pala yon, at nastigan siya sa sasakyan nitong parang kolong-kolong. Naroon din si Sanji, na humahabol sa kanila. Sumigaw si Sanji, pasakayin niyo ako. Sasama din ako. Sabay tanong ni Sanji, ano problema mo, Vegapunk? Bakit sobrang upset mo? Narinig nila si Vegapunk na galit habang sinasabi, huwag niyong sasaktan, mga buwisit na Marines. Ililigtas na kita, Bonnie. Bakit ko hinayaang mapunta dito sa gera ang batang katulad niya? Nagtaka naman si Sanji kung bakit parang bata ang turing ni Vegapunk kay Bonnie. Sabay sigaw ni Luffy, ano ginagawa niyo? Saan kayo pupunta? Delikado dyan. Sabay tingin ni Kizaru sa kanila at sinabing, saan ka pupunta, Vegapunk? Sabay atake ni Kizaru kina Vegapunk ng napakalakas, pero kinain lang ito ni Luffy na parang si Pac-Man. Nagulat si Sanji at halos lumabas ang mata nila sa nakita. Pero tila lumalabas pa ang laser ni Kizaru sa mata ni Luffy, at gustong iluwa ni Luffy ang atake ni Kizaru. Habang abala sila, matagumpay namang nakalabas sina Vegapunk mula sa laboratory. Nagulat ang mga Marines nang makita nilang papunta sa kanila si Dr. Vegapunk. Dahil dito, kumalat agad ang impormasyon, kaya halos lahat. Ubusin niyo lahat ng Marine soldiers dito sa isla. Nagulat ang lahat ng Marines dahil agad sumunod ang mga pacifista at inatake sila. Samantala, si Saturn naman ay seryosong nakaupo, tila may binabalak na matindi. Pagkatapos makatakas ni Vegapunk mula sa laboratory, agad naman siyang nakita ng mga Marines at kaagad inatake. Pero matagumpay ni Lilith na nautusan ang mga high-level pacifista dahil wala nang mas mataas na authority sa isla kundi ang gumawa sa kanila, si Vegapunk. Pero yun ang akala nila. Hindi nila alam na meron pang mas mataas na authority sa kanila, at tahimik lang itong nag-aantay ng tamang oportunidad para umatake.
Habang ang mga pacifiste naman ay unti-unting inuubos ang mga Marines dahil sa utos ni Lilith, na siyang nagpagalit sa Vice Admiral, dahil na-overturn ni Vegapunk ang kanilang mga utos. Ngayon, sila naman ang mamamroblema sa mga pacifiste. Habang takot na takot ang mga Marines, tuwang-tuwa naman si Franky dahil malaking advantage sa kanila ang mga pacifist ang ito. Masaya rin si Vegapunk dahil gumana ang kanilang plano. Pero nagtaka si Franky dahil akala niya nalalaglag sila, pero umaandar pala sila pababa. Kaya sinabi ni Vegapunk na ang mga artificial clouds na ginawa niya ay may properties na palaging magka-attach at hindi naghihiwalay. Ganun din ang material na ginamit niya sa mga gulong ng sasakyan nila kaya hindi sila nahuhulog. Sabay utos ni Vegapunk kay Atlas na hanapin na si Bonnie dahil sobrang nag-aalala na siya, baka takot na si Bonnie. Agad namang sumunod si Lilith at nagsisigaw para tawagin si Bonnie. Ganun din ang ginawa ni Sanji. Pero kahit anong tawag nila, walang sumasagot. Napilitan si Sanji gamitin ang kanyang Advanced Observation Haki na tinawag niyang Baby Girl Radar. At sa sobrang lupit nito, kahit sa kalagitnaan ng digmaan at sobrang daming tao sa isla, nahanap pa rin niya ang lokasyon ni Bonnie kahit nakapikit lang siya at hindi niya ito aktwal na nakita. Sinabi agad ito ni Sanji sa kanila, pero hindi sila makapaniwala. Napasabi pa si Lilith, paano nalaman ni Sanji, puro Navy soldiers lang ang nakikita natin. Duda din si Franky, pero nagsisigaw si Sanji at sinabing, ano ka ba, sa tingin mo ba papasa silang pinaslang? At andan din si Bonnie, maijing nagtatago sa gilid, masaya siya dahil nasa side na nila ang mga pacifiste. Pero nagulat siya nang biglang may umatake sa kanya. Agad naman niya itong naiwasan, isa pala itong Vice Admiral na hinahanap siya upang ipaghiganti ang mga kasamahan niyang ginawang matanda at bata ni Bonnie. Kaagad na palibutan si Bonnie ng mga Marines at agad siyang inatake. Kaya mabilis siyang umiwas at binalutan ng Devil Fruit Power ang kanyang baril, sabay putok sa mga Marines. Pero nagtaka sila, hindi sila tinabla ng atake ni Bonnie. Ngunit hindi nagtagal, umepekto rin ito. Kaagad silang naging kalansay. Lumalabas na sa utak lang pala nila ito, tila isang ilusyon na nagpabaliw sa kanila. Takang-taka ang Vice Admiral sa nangyayari dahil wala man lang silang kahit isang gallows. Kinuha naman ni Bonnie ang pagkakataong ito upang makatakas sa Vice Admiral. Pero noong akala niyang ligtas na siya, agad siyang hinarang ng isang pacifiste, na siyang labis niyang ikinagulat dahil nasa side na nila ito. Dito nagsalita ang Vice Admiral, kahit isa lang ay okay na. Dahil nasa akin ang kontrol sa kanya. Sabay paliwanag, ang aking Devil Fruit ay kayang kontrolin ng kahit anong masakiyan ko. At sinabing, kapag pinatay kita, siguradong mawawala na ang sumpang nilagay mo sa mga tauhan namin. Sabay inutos sa pacifiste na umatake kay Bonnie. Pero hindi nakakilos si Bonnie, agad niyang naalala ang kanyang tatay sa mukha at katawan ng mga pacifiste. Sabay sambit, Papa, ikaw ba yan? Habang palapit na ang laser kay Bonnie, biglang bumulusok pababa ang ating loverboy, si Sanji, at matagumpay siyang nailigtas. Sabay sermon ni Sanji kay Bonnie, mag-focus ka naman sa kalaban. Alam kong tatay mo si Kuma, pero dapat mong tanggapin na hindi na siya yan. Robot lang yan. Kung hindi mo to tatanggapin, mapapahamak ka. Pero naputol si Sanji nang bigla silang atakihin ng isa pang Vice Admiral. Pero walang kahirap-hirap niya itong naiwasan. Mabuti na lang at dumating ang iba pang mga pacifiste upang tulungan sila. Sakto ring dumating si Vegapunk. Agad niyang pinasakay sina Sanji habang abala pa ang mga Vice Admirals. Dahil dito, matagumpay na nakaalis si Bonnie sa tulong nina Sanji at Vegapunk. Sa laboratory naman, inilagay na nila ang sugatang si Robin sa isang stretcher at nagbabalak na umalis na. Pero natigil sila nang sabihin ni Stacy na may iwan siya dahil may trabaho pa siyang kailangang gawin. Nagkatitigan ng matagal sina Stacy at Edison, pero bigla siyang may na-realize kaya agad siyang pumayag. Naitanong tuloy ni Usopp, seryoso ka ba dyan? Sinagot ito ni Edison, oo, dahil yan ang gusto ni Stacy. Pero sobrang nag-alala pa rin sina Nami at Usopp para sa kanya. Ngunit nangiti si Nami nang ma-realize din niya kung ano ang ibig sabihin ni Stacy. Sabay sabi niya, kita ulit tayo mamaya, Stacy. Sabay alis ng grupo. Samantala, sa labas ng isla, sa isang pribadong warship, may isang napakalakas na kalaban na nakamasid lang sa paligid. Tumayo na rin ito sa ibabaw ng barko, at may binabalak itong karumal-dumal na gawin.
Habang si Lucci naman at si Zoro ay patuloy pa ring nagbabanggaan. Hindi in-expect ni Zoro na mahihirapan din pala siya kay Lucci dahil sa sobrang bilis nito. Habang bumabalusok si Lucci, sinabi niya kay Zoro na sumuko na dahil wala silang tsansang talunin ang world government. Kaya napasabi si Zoro, "Banggak ka talaga, hindi ka na natuto, Lucci." Lumipat tayo kina Luffy at Kizaru, kung saan pinagtitripan na naman ni Luffy si Kizaru at nilalaro lang ang mga atake niya habang tumatawa ng malakas. Sabay lipat ng eksena kay Saturn, kung saan papalabas na siya ng barko at tila patungo na sa isla. Kaya sinabi ni Lucci kay Zoro na katapusan na nilang lahat. Pero sinigawan siya ni Zoro, "Tumahol ka ng tumahol, Takmol." Habang si Saturn ay unti-unting naglalabas ng kanyang presensya, walang kamalay-malay si Luffy dahil nag-enjoy siyang maglaro kasama si Kizaru. Pero si Kizaru ay naiinis na at sinabing, "Pag ipinagpatuloy mong ubusin ang oras ko, hindi ko na makukumpleto ang misyon ko." Sabay atake ng napakalakas, may intensyon ng tapusin si Luffy. Pero wala itong silbi dahil tila nilalaro lang ni Luffy ang lahat ng ibinabato ni Kizaru, kaya hindi siya makalusot. Habang kasalukuyang naglalaban sila sa isla, unti-unting umuga ang barkong sinasakyan ni Saturn at tila nagkaroon ito ng matang napakalaki na nagpakalat ng napakalakas na presensya sa buong paligid, na nagpahinto kahit sa pinakamatinding nilalang sa isla, at sa lakas ng presensyang ito. Pero hindi lang sila, pati na rin ang mga Straw Hat ay nakaramdam ng nakakakilabot at nakakadiring presensya. Biglang dumilim ang paligid at takot na takot ang mga Marines kung ano ang nangyayari. Habang ang mga Vice Admiral ay hindi makapaniwala sa gagawin ni Saturn, sa gitna ng katahimikan ng digmaan, biglang nagsalita si Saturn at pinatigil ang mga pacifista. Agad naman silang sumunod, na ikinagulat ni Vegapunk dahil wala naman siyang binigay na utos. Siya dapat ang may pinakamataas na awtoridad sa isla. Kaya inutusan muli ni Lilith ang mga pacifiste pero hindi ito sumunod, na ikinataka ni Sanji. Kaya napaisip si Lilith habang kinakabahan, sabay sabi, ang tanging mas mataas lang sa kanila ng awtoridad ay ang 5 elders. Bigla namang may sumabog na napakalakas sa isla, na inakala ng mga Marines na isang kalaban. Sabay may lumabas na simbolo, isang pentagram na may number 5. Naglabas ito ng napakalakas na haki na halos pumatay ng napakaraming Marines. Hindi rin alam ni Sanji ang nangyayari kaya agad niyang inutusan si Vegapunk na lumayo na sila. Habang ang Vice Admiral ay nagbabala sa lahat ng Navy soldiers, paparating na si Saturn, isa sa 5 elders. Paulit-ulit niyang sinabi ang utos habang lahat ng Marines, kahit nakakampi nila si Saturn, ay nakaramdam ng matinding takot. Patuloy pa rin ang paglabas ng matinding enerhiya mula sa lumitaw na pentagram, kaya taka si Sanji kung ano ang nangyayari, at si Vegapunk ay hindi makapaniwala, ang 5 elders ay pumunta mismo sa isla para lang patayin siya. Tinanong ni Frankie kung sino ang 5 elders, at sinabi ni Vegapunk na sila ang pinakamataas na awtoridad sa buong mundo, mas mataas pa sa sinuman. Samantala, si Bonnie ay nakaramdam ng matinding takot dahil sa trauma na dulot sa kanya ng mga ito. Sa gitna ng pentagram, may biglang lumabas na item na may enerhiya, sabay pagsulpot ng nagliliyab na mga mata. Napansin ito ni Sanji at sinabing, may lumalabas sa pentagram. Sa isang iglap, ang item na parang putik ay nag-anyong isang napakalaking halimaw na tila isang gagamba. Napansin ito ng isang marine at tinanong kung anong klaseng halimaw yun, pero nang titigan niya si Saturn, agad pumutok ang ulo niya sa presensya. Ito ang yokai form ni Saint J. Garcia Saturn, ang Godhead of Science and Defense. Gulat na gulat sila Bonnie sa halimaw na lumabas, pero dahil sa advanced observation haki ni Sanji, nakita niya agad ang paparating na atake ni Kizaru kaya nailigtas niya sila na ikinadismaya ni Kizaru. Nalaglag na naman sila Vegapunk pabalik sa isla kaya nagsisigaw si Frankie, tapusin na si Kizaru. Agad naman nagsalita si Luffy, oo, ako bahala. Pero biglang sinabi ni Kizaru, mukhang papalapit ka na sa limit ng form mo, Straw Hat Luffy. Sabay atake siya na ikinagulat ni Luffy. Pero hindi na naglaro si Luffy, seryoso na siya, at gumamit ng isang malakas na atake. Naiwasan ito ni Kizaru, pero hindi niya inasahan ang counter ni Luffy. Solidong tumama ang Stargun attack na may halong advanced Conqueror's haki. Maski si Saturn ay naramdaman ang tindi ng suntok na yun at agad na alala si Sun God Nika sa anyo ni Luffy.
Sa isang malupit na suntok, na one-hit ni Luffy si Kizaru at sa wakas bumagsak ang isa sa pinaka-formidable na admiral. Sakto rin, naabot na ni Luffy ang limit ng Gear 5. Habang sila Vegapunk ay bumagsak pabalik sa isla, agad namang dumating si Saturn. Laking gulat ni Bonnie nang makilala niya ang halimaw, si Saturn. Hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng kasamaan nito sa kanyang ama. Dahil sa galit, agad siyang sumugod at sinaksak si Saturn habang tumutulo ang kanyang luha, dala ng sakit at paghihiganti. Pagkatapos ng pagdating ni Saint Saturn at nang dulot nitong napakalaking destruction, nakaramdam ng takot ang lahat, maski ang mga alagad niyang Marines, dahil hindi nila kayang tapatan ang presensya ng isa sa 5 elders. Hindi maiwasang mapaisip ang mga normal na Marines kung bakit pati ang God above all gods, na si Saint Saturn ay bumaba mismo mula sa Meridian upang pumunta dito sa Egghead. At dahil sa kaguluhan sa isla, napilitan na ring sumunod ang Vice Admiral na namumuno sa lahat ng Marines doon, puwera kay Kizaru. Bumalik naman tayo kay Bonnie, kung saan matagumpay nga niyang nasaksak si Saturn. Napasigaw si Vegapunk, "Hoy Bonnie, ano ang ginagawa mo?" Nabigla ang lahat ng Marines dahil sa ginawa ni Bonnie at sinabing, hindi siya mapapatawad sa napakalaking kasalanang ginawa niya. Sinaksak niya ang isa sa pinakamataas na awtoridad sa buong mundo. Agad nilang binalak atakihin si Bonnie para patayin ito, kaya naman napasabi si Sanji. Hindi maganda to ah. Habang si Vegapunk ay sigaw ng sigaw kay Bonnie na lumayo na kay Saturn. Pero gigil na gigil si Bonnie habang sinasabi, kasalanan mo lahat. Halimaw ka, sumagot naman si Saturn. Manahimik ka, insekto. Kung ayokong masaksak, iniwasan ko na lang sana. Sabay gamit ng kakaibang haki kay Bonnie, na nagpabagsak at nagpaputok ng ulo nito, dahilan para mawalan siya ng malay. Sobrang nagalit si Sanji at agad inatake si Saturn, pero wala siyang nagawa, dahil sa isang tingin lang ni Saturn, tumalsik agad si Sanji at tila sumabog din ang kanyang ulo. Sabay sabi ni Saturn, walang kwenta lahat ng atake nyo. Sabay hugot ng espada, at sa isang iglap, nawala ang kanyang sugat, tila may instant regeneration ito. Nagulat ng todo si Frankie, habang si Sanji ay sobrang nahihirapan sa atake ni Saturn na halos mawalan siya ng malay. Kasunod nito, agad nagkaroon ng tsansa ang mga Marines at kaagad umatake. Pero nagsalita si Saturn, tumigil kayo, mababahong nilalang. Hindi kayo makakatakas sa kamay ko. Kaya magsitigil kayo at ihanda na lang ang mga armas nyo. Sabay galit na sinermonan si Kizaru. Hindi ka naman nagpapabeya, tama ba, Kizaru? Agad namang nagsorry si Kizaru at sinabing wala siyang excuse sa pagkatalo niya kanina kay Luffy. Kita pa rin kay Kizaru ang pinsalang tinamo niya, dahil maski ngayon ay nanginginig pa siya at nahihilo sa suntok ni Luffy. Sabay sabi niya kay Saturn, sa tingin ko, hindi pa ako makakagalaw sa ngayon. Sabay tingin ni Saturn sa naghihingalong Luffy dahil sa paggamit ng Gear 5, sabay atake at nagbabalak na patayin agad si Luffy habang mahina pa. Pero agad namang iniligtas ni Frankie si Luffy, sabay sabing, sikat na talaga ang kapitan namin. Maski ang nasa ituktok ng world government ay gusto nang kunin ang ulo niya. Kaya nagsalita si Saturn, Straw Hat Luffy at Jewelry Bonnie, ang partisipasyon nyo sa labang ito ay sobrang unexpected. Pero mga gunggong kayo para isipin na makakatakas kayo sa lugar na to, na napapalibutan ng mga Marines at warships. Sa tingin nyo ba makakatakas kayo sa kamay ko? Sabay tawag niya kay Vegapunk at sinabing, nakakaawa ka, dahil tinraidor mo kami. Pero salamat sa lahat ng naitulong mo sa mga Marines. Sabay tanong, sino sa mga kasama mo ang gusto mong mamatay muna? Magsimula tayo sa hindi mo gaanong dadamayan ang pagkawala. Gusto ko munang magdusa ka, Vegapunk, at pagsisihan mo ang pagre-rebelde mo sa world government bago ka mamatay. Sabay gamit ng kanyang haki na nagpatalikod kay Luffy. Habang si Bonnie naman ay nagising, pero agad siyang piniga ni Saturn, halos lahat ng buto niya ay nalulusaw. Gigil na gigil sila Sanji at labis ang pag-aalala, pero nang subukan nilang tumulong, wala ni isa sa kanila ang may kakaya ng gumalaw. Tila may isang enerhiya na sobrang lakas, sapat para pigilan silang lahat. Pero nang ibabaw pa rin ang galit ni Bonnie kay Saturn at sinabi niya, ikaw ang pumatay sa tatay ko, Saturn. Hindi kita mapapatawad. Pero ang sagot lang ni Saturn, ang tatay mo ay pinanganak ng alipin, at ang lahi niya ay nagkumit ng matinding kasalanan sa mundo.
Siya ang nag-iisang survivor ng extinct na Buccaneer race. Hindi na makahinga si Bonnie, nadudurog na ang kanyang katawan, at nakaamba na ang mga Marines para pagtulungan siyang patayin. Pananghinaan na siya ng loob, at agad pumasok sa isip niya ang kanyang ama. Habang sinasabi ni Saturn, barilin ang ulo ni Bonnie, para siguradong patay. Ngunit naging kalmado ang isipan ni Bonnie habang naaalala niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa tagapagligtas ng lahat, si Sun God Nika. Masayang-masaya si Bonnie sa mga alaala niyang yun. Ito ang sandaling kanyang ine-enjoy, ang makapiling ang kanyang ama, kahit sa dulo na ng kanyang buhay. Tanggap na ni Bonnie ang kamatayan at handa na rin ang lahat para patayin siya, habang wala ring magawa ang kanyang mga kaibigan. Ngunit biglang pumasok muli sa alaala niya ang tanong na minsang ibinato niya kay Kuma. Ililigtas din ba ako ni Sun God Nika? Masayang sumagot si Kuma. Oo, ililigtas niya tayong lahat. Bumalik tayo sa nakaraan, 48 years ago, sa Sorbet Kingdom, kung saan ipinanganak si Kuma. Agad lumapit ang ama ni Kuma sa doktor. May sasabihin sana siya, pero pinutol siya ng doktor at sinabing, "Tungkol ba ito sa lahi ng anak mo? Huwag kang mag-alala, walang makakaalam nun." Kaya naman masayang-masaya umuwi ang tatay ni Kuma, at agad niya itong nilaro. Lumipas ang 4 na taon, lumaki ng maayos si Kuma, at payapa ang kanilang pamilya. Pero biglang kumari pa ang doktor nila, iyak ng iyak, at sumisigaw sa kanila na tumakas na sila dahil may mga government agent na nagpunta sa ospital. Sobrang kinabahan ang tatay ni Kuma, pero huli na ang lahat, nasundan na siya ng mga ito. Kaya napilitan siyang lumaban. Sa huli, matagumpay pa rin siyang nadakip ng mga ito. Kaya naman, umiiyak ang tatay ni Kuma at nagmamakaawa habang sinasabi, "Hindi ko naman kadugo ang asawa ko, ganun din sa anak ko. Ako lang ang Buccaneer. Ako lang ang kailangan ninyo, hindi ba? Kaya, parang awa nyo na, pakawalan nyo na ang anak at asawa ko. Ako na lang ang kunin ninyo." Pero wala itong kwenta, mas lalo lang siyang sinaktan ng mga ito. Kaya naman, sa murang edad ni Kuma, naglalaro siya sa mga posa sa kamay niya habang katabi ang bagbog na ama niya, nakakulong ng walang kasalanan. Hindi nagtagal, kinuha na ng mga Celestial Dragon ang nanay ni Kuma upang gawing alipin. Kaya bago ito umalis, sinabi nito kay Kuma, "Sana mabuhay ka ng maayos at payapa." Pero habang nakatingin ang ama niya sa kanila, sobrang nadismaya ito. Dahil mukhang malabong mabuhay ng payapa at masaya ang kanyang anak. Sa huli, kinuha na rin si Kuma mula sa ama niya at ginawa ring alipin. Iniwan si Kuma na mag-isa, tinatatrato bilang aso, inaalila ng walang pahinga. Araw-araw, umiiyak si Kuma sa sobrang pananakit ng mga Celestial Dragon. Kada mapagod siya, may kapalit itong parusa. Isang araw, nakita siya ng kanyang tatay na umiiyak. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng ama niya na lapitan siya at kamustahin. Pero ang sagot lang ni Kuma ay, "Okay lang ako, pa. Napakabait nga sa akin ng master ko. Ang swerte ko, hindi ba?" Kahit alam niyang nagsisinungaling si Kuma, ngumiti na lang ang ama niya. Pero agad tinanong ni Kuma, "Pa, kamusta si nanay?" Nabigla si Kuma nang makita niyang umiyak ang ama niya. Sinabi nito, "Pasensya na, Kuma. Wala na ang nanay mo, nasa langit na siya. At sa tingin ko, mas okay siya doon, para hindi na siya mahirapan." Biglang nawala sa sarili si Kuma at humagulgol ng todo. Habang umiiyak, ang ama niya ay sinisisi ang sarili dahil daw sa kanya nagdusa ang asawa niya at anak. Ilang linggo ang lumipas, sinabi sa kanya ng tatay niya, "Dapat kang mabuhay at tiisin ang hirap. Balang araw, palalayain ka ng Warrior of Liberation, ang Sun God Nika." Sumagot si Kuma, "Talaga ba? Ililigtas niya ako?" Masayang tumugon ang kanyang ama. "Oo naman. Dahil palaging masaya at tumatawa si Nika, at idadamay ka niya." Kaya naman, sa unang pagkakataon, muling ngumiti si Kuma at sumayaw ng sayaw ng Sun God, na sobrang nagpasaya sa kanya. Pero hindi pa dito natatapos ang pagdurusa ni Kuma. Dahil ang saya ay muling napalitan ng matinding sakit at lungkot. Bamaling ang istorya 38 years ago, sa West Blue, kung saan may kompetisyon ang mga Celestial Dragon sa God Valley. Pero nagsisigaw ang hari ng God Valley at sinabing, "Ano, balak niyong patayin at paglaruan ang mga mamamayan dito bilang sports niyo? Baliw ka ba? Lupain namin ito." Pero agad siyang pinaslang ng isang nilalang, sa sobrang bilis, walang nakapansin agad. Siya ay si Saint Fig Arlan Garlang.
Dahil dito, agad siyang na-violate dahil false start ito, pinatay niya agad ang may pinakamataas na puntos, ang mismong hari ng isla. Pero sumagot si Garland, okay lang, bawasan niyo ako ng puntos. Hindi naman ako mahihirapan sa inyo. Ang kompetisyon ay paramihan ng mapapatay na tao. Ang may pinakamababang puntos ay ang mga alipin, at ang may pinakamataas ay ang mga hari. Paramihan sila ng points para manalo. Sa gitna ng kaguluhan, matagumpay na nakatakas si Kuma. Pero kahit nakaalpas siya, hindi niya maiwasang umiyak sa sinapit niyang kapalaran. Hindi nagtagal, naabutan pa rin siya ng mga alipin na inutusan para dakipin siya. Nagmamakaawa na si Kuma, pakawalan niyo na ako. Ayoko nang magdusa. Pero wala siyang nagawa, pinagbubugbog pa rin siya ng mga ito. Bigla namang may 2 taong pumihil sa mga alipin, ito ay ang batang Ivankov at si Genie. Sabay tanong ni Genie kay Kuma, lamog-lamog ka na, bata. Na-enjoy mo pa ba ang buhay mo? Tapos hinarap niya ang mga alipin at tinanong, gusto niyo bang mabuhay o mamatay? Sumagot ang mga alipin, wala kaming magagawa, ginagawa namin to para mabuhay. Pag nakatakas siya, papatayin kami. Ano gagawin namin? Sumigaw si Ivankov, maniwala kayo sa milagro. Sabay sigaw ni Genie, sumama kayo sa amin. Marami kaming matitinding plano para makatakas. At muling sigaw ni Ivankov, isa akong alipin, at mas pipiliin ko pa ring mabuhay ng maayos. Kayo, ano bang balak nyo? Nagpatuloy nga ang storya sa masaklap na nakaraan ni Kuma, at sa kung saan nagaganap ang kompetisyon sa God Valley. Nagtakbuhan na ang mga alipin para sa buhay nila, kung saan nakabase ang puntos o halaga ng bawat alipin, kapag pinatay sila ng isang celestial dragon, makukuha nito ang puntos na nakataya sa bawat alipin na tumatakbo para sa buhay nila. At kapag na one hit one kill mo ito, makakakuha ka ng extra bonus. Kapag ikaw ang naging champion, makakakuha ka ng mystery treasure chest. Agad nagsalita si Garland, manood kayo, mga bata. Pero sumagot ang mga misteryosong karakter. Hindi ka namin hahayaan manalo, Garland. Habang ginagawang parang baboy ang mga alipin at pinapaslang ng walang kalaban-laban, maijing nanunood si Saturn, na tila isa itong sports game. Habang ang mga alipin, pati na ang mga bata, ay iyak ng iyak sa kabrutalan ng ginagawa sa kanila, pero walang pakialam ang mga celestial dragons. Isa-isa pa rin silang pinapatay. Samantala, sina Kuma at Ivankov ay maijing nagpaplano upang makatakas mula sa isla. Habang nangyayari ang massacre sa God Valley, lumipat ang storya sa Navy Headquarters, kung saan nagmamakaawa si Fleet Admiral Kung kay Garp na pumunta sa God Valley. Pero hindi pumapayag si Garp dahil tinatamad siya. Nakikiusap si Admiral Kung, pero sinabi ni Garp, hindi ba school trip ito ng mga Celestial? Hindi naman natin sila pwedeng pakialaman, hindi ba? Sabay dinagdag pa ni Garp, hindi ba treasure yun galing sa Pirate Island? Sigurado akong pupuntahan nila ito sa God Valley para kunin. Saka marami ka namang mata sa kanila, di ba? Kaya bakit ka natatakot? Kaya sinabi ni Fleet Admiral Kung, hindi natin in-expect, pero baka maging involved dito si Roger. Agad sumigaw si Garp, Gunggong, dapat sinabi mo agad. Sabay payag na pumunta siya. Lumipat naman agad ang storya sa Pirate Island, kung saan paalis na ang Rocks Pirates. Habang sa God Valley, nagsisimula na ang kaguluhan, ang massacre. Habang nagtatago sila Ivankov, napansin nila na napakaraming marine ship ang nakaikot sa isla. Sabay sabi ni Ivankov, at obvious naman sa inyo na walang makakaalis sa islang ito. At ang masaklap pa, ang buong isla na ito ay mawawala sa mundo. Sabay sabing, ang larong ito ay para ubusin ang mga mamamayan sa islang ito, para mapasa kanila ang mga natural resources natin. At ang 100,000 na alipin ay mamamatay lahat sa loob ng 3 linggo. Hindi ka panipaniwala, di ba? Pero, nasa impyerno na ba talaga tayo? Pero sinabi ng isang alipin. Pero pag nakasurvive tayo ng 3 linggo, kapag may pag-asa ka sa puso, tatakbo ka para sa buhay mo. At mas may enjoy nila ito, dahil kapag pinatay nila ang sumukong alipin na wala ng pag-asa, tatamarin sila doon. Sabay sigaw ni Ivankov, tumigil ka na sa pangangarap na mabuhay sa larong ito. Kailangan nating makatakas sa game mismo. Habang si Garland, isang atake lang ay agad nakakuha ng 100,000 points. Samantala, sila Ivankov ay natanggal na ang kanilang posas. Habang si Genie naman ay may ginagawa.
Napatanong ang mga kasama niya kung ano ito. Pinaliwanag niya, minamanipula ko ang impormasyon, dahil ang tunay na premyo sa kompetisyong ito ay ang pag-asa natin sa pagtakas. Isa sa dahil nasa gitna ito ng isla. Sigurado akong bago tayo makapunta doon, papatayin na nila tayo. Sumagot si Jeannie, profesional ako sa pagnanakaw, wiretapping, at transmission. Sinabi rin ni Jeannie na noong nakaraang linggo, siya ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa isla. Sabay sabing, maya-maya lang, mapupuno ng pirata at ayoko nang makakita ng may namamatay. Kaya naman sumigaw si Ivankov. Ang lupet mo, Kuma, hindi kita hahayaang mamatay. Aalis tayo ng sabay. Isa lang ang laban natin. Habang nakapaikot ang mga marine battleships, biglang bumagsak ang isa sa kanilang mga barko. At nang tingnan nila ito, laking gulat nila, ito pala ang Rocks Pirates. Takang-taka sila. Anong ginagawa ng Rocks Pirates dito? At hindi lang sila ang dumating, napakaraming masasamang pirata ang kasama nila. Isa-isa silang inubos. Sabay sabi ni Rox D. Zebek, wala na kayong magagawa, ni Rocky, ang reyna ng Amazon, Gloriosa. At huwag niyong kakalimutan. Sabay sabi ni Whitebeard, ang ganggang na si Rox na yan ay siguradong makakalimutang bakit tayo andito. Agad namang nag-report ang mga Marines. Kailangan namin ng tulong. Malalaking pangalan na pirata ang sumugod dito, at hindi namin kayang pigilan. At hindi pa doon natapos ang peligro ng mga Marines. Dahil dumating din ang future Pirate King na si Goldie Roger at Ivankov na kunin ang premyo para makatakas sa impyernong ito. Ang mga Marines, sumuko na. Sabi nila, andito si Roger at si Rox, wala nang pag-asa. Mamamatay na tayong lahat. Pero bigla silang nabuhayan ng marinig kung sino ang paparating. Sumigaw ang backup nila, ang legendary Marine, Monkey D. Garp. Sumigaw si Garp, sabihin niyo sa akin kung nasaan si Roger. Habang nagkakagulo, matagumpay na nakuha ni Kuma ang mga treasure chest. Pagbukas nila, nakita ni Kuma ang Papa Fruit, at si Ivankov naman ang mythical Dragon Fruit. Pero nang kakainin na nila ito, biglang dumating si Big Mom, at kinuha ang Devil Fruit kay Ivankov. At nang kukunin na rin niya ang kay Kuma, sumigaw si Ivankov, ngayon na, Kuma, kainin mo na, pero kabado pa rin si Kuma. Kaya agad siyang tumakbo at kinain ang Devil Fruit. Sabay sigaw ni Ivankov, nanalo tayo, Kuma, pero bigla siyang tumalsik, isang malakas na haki ang tumama sa kanya. At ang hamarang sa kanya ay si Saturn. Sabay sabi ni Saturn, isa kang buccaneer, at ang kapalaran mo ay maghirap at maging alipin. Napagdesisyonan na ito simulat sa pool ng kayo ay isinilang. Naglakad si Kuma at sumagot, ikaw ba, importante ka? Bakit may mga taong importante, at meron namang alipin, simula pa lang ng kapanganakan? Pero kung meron lang sana akong kapangyarihan kagaya ni Nika, mas pipiliin kong iligtas ang napakaraming kawawang tao, kagaya ko, sumagot si Saturn. Yan nga ang dahilan kung bakit namin kayo inuubos. At ang insidenteng ito, bigla na lang nabura sa kasaysayan ng mundo. Hanggang ngayon, isang misteryo pa rin. Lumipat ang storya sa Sorbet Kingdom pagkalipas ng ilang linggo, kung saan inis na inis si Ivankov sa mga peking balitang kumakalat tungkol sa nangyari sa God Valley. Maging sila Ivankov at ang mga kasama niya, wala ring alam kung ano talaga ang nangyari sa isla. Kaya tinanong na lang niya si Kuma, gaano ka pa katagal magdarasal? Sumagot si Kuma, hihingi lang ako ng tawad sa mga buhay na hindi ko nailigtas. Kaya napasigaw si Ivankov, gunggong ka ba? 500 tao ang nabuhay dahil sayo. Paalis na sila, at nagulat si Ivankov nang malamang may simbahan pala dati si Kuma. Pero kahit papano, hindi pa rin maiwasan ni Kuma na malungkot tuwing naaalala ang nakaraan. Nagpaalam na si Ivankov, pinili niyang maging isang pirata. Nagpaalam na rin siya sa dalawa. Nagpaalam din si Jeannie, pero pinili niyang maiwan muna para pag-isipan kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Pagkaalis ni Ivankov, sumigaw si Jeannie, ako na bahala sa'yo, Kuma. Dahil mas matanda ako ang magpuputol ng kahoy. Pero, sablay si Jeannie sa mga physical na gawain. Kaya si Kuma na lang ang nagboluntaryong gumawa ng lahat. Agad naman silang nagtulungan para kumita ng pera. Isang araw, habang pauwi na sila at nakabenta na ng kahoy. Excited na sana silang kumain, pero, isang grupo ang hamarang sa kanila at agad sinaktan si Kuma. Kaya nagwala si Jeannie at pinagbugbog ang dalawa.
na nauwi sa iyakan ng mga takmol na yun. Pero ang kabutihan ni Kuma, kinuha niya ang sakit at paghihirap na nararamdaman ng mga lalaking yun. At nilagay sa sarili niya. Dahil dito, dumami ang naging kaibigan nila. Gabi-gabi, masaya silang kumakain ng maayos. Isang gabi cheerful kapag sinasabi mo yan. Pero paulit-ulit lang si Jeannie. Busog ako, busog na ko, nabubusog na ko, ang sarap kumain. At pagharap ni Kuma, nagulat siya. Sobra-sobrang iyak na pala si Jeannie. Dito naalala agad ni Kuma ang dati niyang pamilya. At hindi na niya napigilan ang sarili. Umiyak na rin siya, dahil sa wakas, nakalaya na rin sila. Sa impyernong pinagmulan nila. Nagpatuloy ang storya sa flashback ni Kuma, 30 years ago sa South Blue, Sorbet Kingdom, 8 years pagkatapos ng God Valley Incident. Dito, ang ating mabuting Kuma ay kinukuha lahat ng sakit at hirap na nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Tuwang-tuwa ang matatanda dahil palagi silang tinutulungan ni Kuma at pinapaginhawa ang buhay nila. Masaya rin sila dahil palagi silang nagpupunta sa simbahan ni Kuma, at nasabi pa nila. Sigurado akong proud sa iyo ang mga magulang mo, dahil ang kanilang anak ay naging isang matiyagang pastor. Sobrang pasasalamat nila kay Kuma dahil tinatanggal niya ang kahit anong sakit at hirap. Tinawag pa nila itong, The Miracle Hands, sabay hiling kay Kuma na gawin ito ng madalas. Pero may isang magandang babae, si Jeannie, ang nagalit at sinabing, hindi pwede, tuwing linggo lang, masyado naman kayong abusado, matatandang mukhang ipis. Kaya napasabi ang mga ito. Nako, eto na ang masungit na Jeannie. Sabay sigaw ni Jeannie, manahimik kayo, hindi ito tambayan o ospital. Lumayas na kayo, pero natawa lang silang lahat at napasabing, ang sama ng bunganga mo, pero dahil maganda ka, okay lang. Sumagot pa ang iba, oo nga, halos lahat ng lalaki sa isla ay may gusto sa kanya. Kaya naman nainis si Jeannie sa sinabi nila. Nagsalita muli ang isang matanda. Ay oo nga pala, andyan na si Kuma para sa kanya. Kaya naman nabigla si Jeannie at sobrang namula. Inasar siyang muli ng mga ito. Hindi mo kami maloloko, Jeannie. Halata na namin. Sa tanda naming ito, hindi mo kami maloloko. Kaya nagsalita si Jeannie at pinalayas muli sila. Pero naging mabait pa rin si Kuma sa kanila, kaya agad siyang binawala ni Jeannie. Inabot ng gabi ang matatanda at humingi sila ng pasensya. Sinabi nila, gustong-gusto ka naming bayaran, Kuma, pero ang hirap ng buhay dahil sa heavenly tribute na yan. Lalo na't ang bagong hari, si King Bekori, ay kilala bilang isang walang pusong hari. Kapag nagkasakit kami, hindi namin mababayaran ang heavenly tribute. At pag nangyari ito, ikukulong niya kami at parurusahan hanggat mamatay. Ang masama pa, sunod-sanyeran siya sa mga celestial dragon. Kaya kapag nagkasakit ka at nanghina, katapusan mo na. Dahil sa mga narinig, naging guilty si Jeannie sa mga pinagsasabi niya sa matatanda. Kaya sinabi sa kanila ni Kuma, kahit anong sakit, tatanggalin ko sa inyo. Pumunta kayo dito linggo-linggo. Hindi sila makapaniwala at sobrang pasasalamat nila kay Kuma. Sabay abot ng pagkain kay Kuma na nagpasaya sa kanya ng sobra. Kinagabihan, malungkot si Jeannie at umiiyak sa labas ng simbahan nila ni Kuma, upang hindi makita ang halos araw-araw na ginagawa ni Kuma, kung saan ibinibigay niya sa katawan niya ang lingguhang hirap at sakit ng lahat ng tao sa bayan nila. Kinakabahan si Kuma, pero dahil sa kabutihan niya, inilipat pa rin niya ang sakit ng mga mamamayan sa sarili niya, na halos mawasak ang katawan ni Kuma sa sobrang sakit. Yumanig ang buong simbahan, na lalo pang nagpaiyak kay Jeannie dahil sa malakas na sigaw ng pagdurusa ni Kuma para sa ibang tao. Pagkatapos nito, agad bumagsak si Kuma at nawala ng malay. Kaya naman agad siyang ginamo ni Jeannie at tinanong siya, paano mo nakakayanang gawin ito linggo-linggo? At higit sa lahat, hindi alam ng mga tao na nagdurusa ka para sa kanila. Sinabi ni Kuma, wala akong choice, Hindi mawawala ang hindi mabilang na pagdurusa at sakit kung walang kukuha nito. At kung walang kukuha nito, babalik lang ito sa kanila. Okay lang yun, dahil natutuwa ako kapag nakikita kong okay at masaya ang lahat. Sabay sorry niya kay Jeannie at sinabing magpapalakas pa siya para hindi na siya magkaganito. Pero nagsungit pa rin si Jeannie, kaya sinabi ni Kuma na okay na siya. Agad namang sumaya si Jeannie. Kaya naman kumain na ang dalawa, at ito ang paborito nilang gawin, mag-bonding habang kumakain. Sabay inaya siya ni Kuma na maglibot kinabukasan dahil maaraw naman.
Agad namang pumayag si Genie at sobrang na-excite siya. Pagkalipas ng 5 taon, sa isang magandang umaga, inaya siya ni Kuma na magkape. At habang tinitimpla niya ito, napatingin si Genie sa bintana. Biglang may naisip siya, sabay tingin kay Kuma habang nakangiti at sumigaw. Tara, magpakasal tayo, Kuma. Nabigla naman si Kuma, habang si Genie ay nakangiti lang sa kanya at sobrang in love. Namula si Kuma pero bigla niyang sinabi, hindi pwede. Kaya naman nagulat si Genie. Nainis siya at sinabing, bakit? Magpakasal na tayo, Kuma. Sabay suntok at hawak sa kanya. Alam kong mahal na mahal mo ako, Kuma. Pangako, pasasayahin kita. Kaya naman nagsalita si Kuma. Alam kong sasaya ko sa'yo, Genie. Pero, dito naalala ni Kuma ang sinapit ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama. Dahil nagmahalan sila at may dugong buccaneer, nagdusa ang buong pamilya nila. Natakot si Kuma na baka yun din ang sapitin ni Genie at ng magiging anak nila. Kaya sinabi ni Kuma, sana maintindihan mo, Genie. Ayokong mahirapan ka at madamay. Nanahimik lang si Genie at hindi na kumibo. Sabay kwento ni Kuma tungkol sa palagi niyang nababasa, ang Revolutionary Army. Sinabi niyang sobrang bilib siya kay Dragon at iniidolo niya ito, dahil ipinaglalaban nito ang kalayaan ng mga tao. Isa itong bayani para sa kanya. Sinabi rin ni Kuma na gusto rin niyang maging ganoon, ang magligtas ng buhay ng mga tao, kagaya rin ni Nika. Bigla naman may nagsisigaw sa simbahan nila, na ikinagulat ni Kuma dahil napakaaga pa. Habang si Genie ay nakatulala lang at hindi nagsasalita, pumasok ang isang grupo, mga manliligaw pala ito ni Genie, at nagdadala sila ng mga isda bilang regalo sa kanya. Sobrang natuwa naman si Kuma at nagpasalamat, kaya agad siyang binatukan ni Genie sa ulo. Pinagtawanan siya ng mga tao, kaya tumalikod si Genie at napasabing, tanga. Pagkalipas ng 3 taon, nagkaroon ng isang matinding insidente sa Sorbet Kingdom. Biglang dumating si Kuma at nakikiusap na palayain ang mga taong kinidnap nila. Pero hindi pumayag ang mga ito, at agad siyang pinalayas. Habang nagmamakaawa ang isang kawawang matanda kay Kuma, sinabi ng isang royal guard, alam kong alam mo na ang bago, baliw na ang batas dito. Ngayon, malaya na kaming gamitin ang kahit sinong tao dito sa South. Agad sumigaw si Kuma at nagalit. Gagawin niyo ba silang alipin? Sabay na alala ang masakit na nakaraan niya at muling sinabi, itigil niyo yan. Pero hindi tuminag ang mga guard. Utos ito ng hari. Wala kang magagawa. Uutusan lang namin sila hanggang mamatay. Nang sinakol ng isa ang matanda at nawalan ito ng malay, hindi na nakapagpigil si Kuma. Agad niyang inatake ang mga kalaban. Sa isang iglap, pinabagsak niya silang lahat. Nagdatingan pa ang iba, kaya nilabas ni Kuma ang matinding galit niya, halos yumanig ang buong kaharian. Ngunit hindi nagtagal, nahuli rin si Kuma at dinala sa kulungan. Laking gulat niya nang makita ang 4 na kaibigan niya roon. Bakit andito rin kayo? Tanong ni Kuma. Sagot ni Genie, nag-war freak din kami, kasi nag-war freak ka rin. Kaya pare-pareho tayong andito. Nainis si Kuma at sumigaw. Hindi porket nakatira tayo sa South, gagawin na nila tayong alipin. Sabay sabing, ang kahariang to ay unti-unti nang nagiging lugar na kinatatakutan ko, kung saan ang mahihirap ang laging nagdurusa at ng diskriminasyon. Sagot ni Genie, si King Bekori ay puppet ng mga Celestial Dragon. Sigurado akong ang bagong batas na to ay galing sa itaas. Kung gusto nating labanan sila, magre-rebelde tayo, at haharapin natin ang world government. Habang nasa loob sila ng kulungan, sa labas naman ay walang kam-alay-malay ang mga tao na may grupo na palang revolusyonaryo ang sumugod sa kaharian. Inatake nila ang mga kalaban, sumugod sa hari, at pinatay ito. Dahil sa interbensyon ng grupong ito, nailigtas nila ang buong kingdom mula sa napakasaklap na kapalaran. Masayang-masaya ang mga mamamayan dahil wala na ang hari, at hindi na matutuloy ang bagong batas. Samantala, sa presinto, may 2 misteryosong tao ang papalapit kina Kuma. Pagbukas ng pinto, laking gulat ng lahat nang makita nila si Ivankov, at mas lalo pa silang nagulat nang makita kung sino ang kasama nito. Ang legendary na si Monkey D. Dragon. Sabay sigaw ni kung ganun ka pa rin sa dati, Kuma, sumama ka sa amin, at baguhin natin ang mundo. Napatingin naman si Kuma at ngumiti, sabay payag na sumama sa kanila. Kaya naman, hinawakan ni Genie ang kamay ni Kuma at sumigaw. Siyempre, ako din kasama.
Dahil dito, tuwang-tuwa si Ivankov. Lumipas ang panahon, at unti-unting nakilala ang kanilang grupo na tumutulong sa mga ordinaryong mamamayan laban sa korap na gobyerno. Sina Dragon, Ivankov, at si Kuma ang nagtayo at nagpalakas ng Revolutionary Army. Sa kanilang barko, sinabi ni Dragon, "Kinakapos pa rin tayo sa pondo. Kaya, parang mga mercenaryo, tutulungan natin ang mga tao para patalsikin ang masasamang hari, at tuturuan natin ang mga gustong sumama sa atin kung paano lumaban." Dinagdag pa niya na ang plano niya ay palakihin ng todo ang kanilang hukbo, at ikalat ito sa buong mundo. Napatanong si Kuma, "Saan mo natutunan ang paggamit ng armas at pakikipaglaban?" Sagot ni Dragon, "Nagkaroon ako ng maikling panahon bilang Marine. Pero sa kasamaang palad, wala akong nakitang tunay na justice doon. Kaya umalis ako." Napasabi naman si Ivankov, "Mapa-Marine man o revolutionary, gusto mo pa rin ang magligtas ng tao." Natuwa si Kuma at Genie. Sabay sabing ni Kuma, "Nasa tabi mo ako hanggang dulo, Dragon." Seryosong sagot ni Dragon, "Hindi mo pagsisisihan yan." Lumipas pa ang ilang panahon. Bumisita muli si Kuma sa kanyang hometown, ang Sorbet Kingdom. At pagkatapos ng 8 taon, sa isang kaharian, masayang-masaya si Genie habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Kuma. Napatanong tuloy ang kanyang kasamahan, "Bakit ang saya-saya mo, Genie?" Sagot ni Genie, "Kasi bukas, makikita na natin ulit ang grupo ni Kuma." Napasabi naman ang isa pa niyang kasamahan, "Sana ako na lang si Captain Kuma, kasi mahal na mahal siya ng crush ng lahat." Pero habang nag-uusap sila, isang misteryosong tao ang dumating, tahimik at nakatitig sa kanila. At bigla na lang nabalitaan ni Dragon na may nangidnap kay Genie. Nanginig si Kuma sa kaba, dahil sa matinding pagkabigla. Hindi niya kakayaning mawala si Genie. Nagpatuloy ang storya sa flashback ni Kuma sa Revolutionary Army, kung saan nasa state of emergency ang buong grupo. Humihingi ng backup ang mga kasamahan nila dahil sa hindi inaasahang pag-ambush ng kalaban. Pero kahit mahirap ang sitwasyon, sinabi ni Ivankov, "Sorry, hindi kami pwede. May dala kaming maraming sibilyan at sugatan sila." Pero seryoso ang sagot ni Kuma at sinabing siya na lang ang pupunta. Halata ang galit ni Kuma dahil sa pagkakakidnap kay Genie. Ngunit tumanggi si Ivankov at sinabing, "Hindi pwede, naging careless ka masyado simula nang makidnap si Genie." Pero nang naalala na naman ni Kuma ang nangyari kay Genie, hindi na siya nakinig kay Ivankov at agad umalis. Sa isang iglap, biglang dumating si Kuma para iligtas ang mga kasamahan niya. Iba ang Kuma na ito, ang Kuma na ito ay may halong galit at intensyon durugin lahat. Ang dahilan pala ng pagkidnap kay Genie ay para gawin siyang asawa ng isang celestial dragon. Kaya naman agad nag-rampage si Kuma sa mga royal guards ng Celestial Dragon. Halatang-halata ang galit sa ating mabuting Kuma habang dinudurog niya ang mga kalaban. Unti-unting bumabalik sa isip niya ang sakit na naramdaman niya nung una niyang mabalitaan ang pagkuha nila sa babaeng mahal niya. Sabay bigay siya ng isang napakalakas na atake na halos nagpadurog sa buong syudad. Wala nang masabi ang mga rebelde sa taglay na lakas ni Kuma. Sabay sigaw ng mga tao dahil sa wakas, nagtagumpay na rin sila sa 3 taong pakikipagdigmaan sa mga Royal Guards, at lahat ito ay dahil sa Revolutionary Army. Pero si Kuma ay tila hindi pa rin masaya. Habang dumudugo ang mga pinaslang niya, andito pa rin ang galit sa puso niya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung nasaan si Genie. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, tumawag na siya kay Dragon at sinabing, "Napapagod na ako. Sasakay na lang ako ng barko pabalik." Pagkalipas ng 2 taon matapos makidnap si Genie at gawing asawa ng Celestial Dragon, sa isang barko ay may mag-ina ang umiiyak at tila nanghihina na dahil sa isang misteryosong sakit. Pagdating nila sa isang isla, habang seryosong nakatulala si Kuma, kumakaripas ng takbo si Ivankov papunta sa kanya sabay sigaw, "Kuma, meron tayong tawag galing kay Genie." Nabigla si Kuma at agad nagtatakbo. Nagsalita si Genie, "Hi Kuma, andito na rin ako." Sa wakas, sumaya ang dalawa nang malaman nilang buhay pa si Genie. Pero biglang nalungkot si Genie at sinabing, "Oo, buhay pa ako. Pero nagkasakit ako, kaya hindi na nila ako kailangan, at pinalayas. Di ba, ang swerte ko?" Pero agad nag-alala si Kuma at tinanong, "Anong sakit ang ibig mong sabihin, Genie?" Nagsalita si Genie at sinabing, "Gusto ko pa kayong makita lahat. Pero eto na ang huli kong paalam sa inyo.
Nabigla sila at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ni Genie. Napasabi pa si Kuma habang patulo na ang luha niya. Anong sinasabi mo, Genie? Akala ko pa naman makikita na muli kita. Pero agad bumagsak si Genie dahil sobrang nanghina na siya. Agad siyang nag-sorry kay Kuma at sinabing, pasensya na, pero namamatay na ako. Hindi na ako tatagal. Hindi na kinaya ni Kuma. Agad tumulo ang luha niya at tinanong habang nanginginig ang boses. Bakit? Ililigtas kita, Genie. Kukunin ko ang sakit mo. Sabay bagsak ni Kuma dahil sa sobrang pagkabigla. Sumagot si Genie, na-appreciate ko ang kabutihan mo, Kuma, pero huwag ka nang pumunta. Ayokong makita mo ako ng ganito. Kaya nagsisigaw si Ivankov, Genie, anong sinasabi mo? Nasaan ka? Ililigtas ka namin. Bigla namang pumasok sa isip ni Kuma ang simbahan na tinirhan nila ni Genie noon. Agad siyang nagtatakbo at sinabing, ayun lang ang lugar na babalikan ni Genie. Habang papunta roon si Kuma, sinabi ni Genie kina Dragon at Ivankov. Alagaan niyo si Kuma, ha? Sobrang bait niya. Sabay dagdag niya, at lagi mong tatandaan, Kuma, mahal na mahal kita. Pero ang mga huling salitang yun ay hindi narinig ni Kuma, dahil mabilis siyang bumabagtas sa daan papunta kay Genie. Pagdating ni Kuma sa lugar kung nasaan si Genie, nagulat siya sa nakita, ang katawan ni Genie ay tila walang malay, puro kristal ang anyo. Napatanong si Kuma, anong nangyari sa'yo, Genie? Kaya sinabi ng matanda, sinabi sa amin ni Genie na kapag naarawan siya, ang balat niya ay magiging kulay asul at kasing tigas ng bato. Habang nakatingin sa walang buhay na katawan ni Genie, agad naalala ni Kuma ang masasaya nilang alaala, lahat ng tawa, hirap, at mga pinagdaanan nilang magkasama. Kasabay ng sakit, sumagilin sa isip niya ang pagsisisi. Hindi niya tinanggap ang alok ni Genie na magpakasal sila. Sabay hagulgol siya ng iyak sa sobrang sakit ng kanyang damdamin. Biglang natigil si Kuma nang makita ang isang batang umiiyak. Sinabi ng matanda, anak yan ni Genie. Ginawa niya ang lahat para madala ang kanyang anak sa ligtas na lugar. Dahil dito, pinanggako ni Kuma na aalagaan at palalakihin niya ng maayos ang anak ni Genie. Pagkatapos nito, inilibing ni Kuma si Genie sa isang maayos na lugar. Maya-maya, pinapagalitan siya ng mga matatanda dahil mali-mali ang pagpapainom niya ng gatas sa sanggol. Pero nang matutunan ni Kuma ang tamang paraan, sobrang natuwa siya dahil napatahan niya ang kanyang anak. Sobrang natuwa rin ang mga matanda at sinabing, parang si Genie rin ang batang ito, napakatakaw. Napatawa si Kuma, pero bigla siyang naluha nang maalala si Genie. Lumipas ang ilang panahon, unti-unti nang lumaki ang bata, natutong maglakad, natutong magsalita, at paulit-ulit niyang tinawag si Kuma. Papa, Papa, na nagpaluha kay Kuma, sabay yakap niya sa bata at sinabing, oo, ako ang papa mo. Lumipas ang ilang panahon, at sa wakas, bumalik na muli ang saya sa buhay ni Kuma, dahil sa kanyang anak na si Bonnie. Masayang pinalaki at inalagaan ni Kuma ang anak niya. Minahal niya ito ng todo, higit pa sa pagmamahal niya kay Genie. Bumuo sila ng maraming masasayang alaala sa isa't isa. Kahit na minsan ay wala si Kuma dahil nasa Revolutionary Army, hindi siya kailanman nawala ng oras para sa kanyang anak. Isang gabi, kahit kagagaling lang niya sa gera, tumatakbo si Kuma pauwi, may dalang pasalubong. Natuwa siya dahil laging nakaabang si Bonnie, sabik na sabik siyang makita ang ama. Ngunit, hindi napapansin ni Kuma na may tumutubong kristal sa pisngi ni Bonnie, katulad ng nangyari sa kanyang ina. Nang mapansin ito ni Kuma, agad niyang isinara ang buong simbahan at siniguradong walang liwanag na makakapasok. Nagtaka ang kanyang mga kaibigan at tinanong kung bakit niya ginagawa ito. Kaya agad niyang ipinakita ang kristal sa pisngi ni Bonnie. Nagulat sila, alam nila, ito ang parehong sakit na naging dahilan ng pagkamatay ni Genie. Agad silang nagtatakbo, naghahanap ng doktor. Pero kahit ilan pa ang kanilang matawag, wala ni isa ang may alam kung anong sakit ito, o kung paano ito gagamutin. Dahil dito, nagpunta si Kuma sa Revolutionary Army at nagsabing, aalis na ako, nagkasakit ang anak ko, katulad ng kay Genie. Nagulat sina Ivankov at Dragon. Pero buong puso namang sumagot si Dragon. Sige, Kuma, mabuhay ka nang walang pagsisisi. Samahan mo ang anak mo, at ako na ang bahala. Hahanapin ko ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo. Nagpasalamat si Kuma at agad na umalis. 5 taon ang lumipas. 5 taong gulang na si Bonnie. Hinahabol niya ang mga batang kapitbahay at sumigaw.
Lumayas kayo rito, mga takmol. Tila siga pa si Bonnie, kamukha at ugali ng kanyang ina, masungit sa iba. Inaapi siya ng ibang bata. Hindi ka na makakalapit sa liwanag, vampira ka kasi. Agad naman silang sinugod ni Bonnie at sinipa, kaya't nagtakbuhan ang mga ito. Tinawag siya ni Kuma at sinabing, "Huwag kang pupunta sa liwanag, anak. Pag makita kitang tumatakbo, nanginginig na ako sa kaba." Sumagot si Bonnie, "Ano ka ba, papa? Masyado kang, oy, joke lang you know." Pero mariing sumagot si Kuma, "Please, anak, wag, kahit joke lang." Ngumiti si Bonnie at sabing, "Sige po, papa, hindi na, ayoko kasing nalulungkot ka." Dahil sa narinig, natuwa si Kuma. Agad niyang niyakap si Bonnie habang umiiyak. Kaya naman natawa si Bonnie at sabing, "Ang iyakin mo talaga, papa." Sabay nagsumbong si Bonnie, "Ang mga takmol na yun kasi, pinagtitripan ng kristal sa mukha ko. Pangit ba ito? Pero wala akong magagawa, sakit ko yan eh." Agad lumapit si Kuma, hinawakan ang mukha ng anak, at sinabing, "Hindi no, napakaganda ng kristal na yan, kaya sila naiinggit." Dahil sa narinig, agad natuwa si Bonnie. Kinagabihan, tinanong siya ni Kuma, "Anak, kapag gumaling ka, saan mo gustong pumunta?" Ngumiti si Bonnie at sabing, "Gusto ko sa Sky Island, papa. Dahil mas malapit yun sa araw, ibig sabihin, mas malapit din yun kay Sun God Nika. Sure akong gusto mo rin siyang makita, papa." At sa pagbanggit ng pangalan ni Nika, sumayaw agad si Kuma. Tuwang-tuwa si Bonnie. "Eto na, sasayaw na naman kami ng Nika dance." Habang sumasayaw, napag-usapan nilang kapag nag-20 years old na si Bonnie, pupunta na sila sa Sky Island. Sabi ni Bonnie, "Siguradong magaling na ako nun, papa." Ngunit, kinagabihan, habang tulog na si Bonnie, kausap ni Kuma ang isang doktor. Sabi ng doktor, "Ang anak mo, may sintomas ng isang sakit na matagal na naming pinag-aaralan. Ang tawag dito ay Sapphire Scales." Nagulat si Kuma, sa wakas, isang doktor na may alam tungkol sa sakit. Dagdag pa ng doktor, anumang uri ng natural light, mapa-araw o buwan, ay nagpapalala sa kondisyon niya. Pero kahit hindi siya ma-expose, patuloy pa rin itong kakalat sa katawan. Nabigla si Kuma, wala na ba talagang paraan para magamot siya? Kahit ano, basta mabuhay ang anak ko. Maging ang doktor ay naging seryoso. May isang bagay kang dapat malaman, Kuma. Tumigil saglit ang doktor bago muling nagsalita. Ang anak mo, may 5 taon na lang na natitira. Hindi na niya aabuti ng kanyang ika-10 kaarawan. Parang gumuho ang mundo ni Kuma. Halos mawalan siya ng ulirat. Pinalaki ko siyang malusog, bakit ganito? Bakit parang paulit-ulit na lang ang sakit at pagdurusa sa buhay ko? Nang binuksan niya ang pinto, nagulat siya. Gising pa pala si Bonnie. Narinig ko yun, papa. May nagsabi ng 10 years old. Anong meron sa 10? Agad nagkunwaring masaya si Kuma. Sabi ng doktor, pag nag 10 years old ka daw, gagaling ka na. Biglang tumili si Bonnie sa tuwa. So makakalabas na ako ng bahay? Pwede na tayo maglibot at magkasama palagi, papa? Oo naman, anak. Siguradong gagaling ka, pag nag 10 ka na. Lumipas ang 1 taon, ngunit tila nauulit ang bangungot ng Sorbet Kingdom. Nagkakagulo na naman ang mga tao, takbuhan, sugatan. Isang grupo ang lumapit kay Kuma. Bumalik na naman si King Bekori. Sabi niya, wawasakin niya ang lahat at gagawin tayong alipin. Napamaang si Kuma. Hindi pa man siya nakakabangon, isang bagong delubyo na naman. Pero ngayon, mas mahirap, dahil may anak na siyang ayaw niyang madamay. Ayaw niyang maranasan ito ni Bonnie. Nagpatuloy ang storya sa flashback ni Kuma, kung saan muling nagdulot ng matinding destruction si King Bekori sa Sorbet Kingdom. Narito si Kuma, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang lahat ng tao dito. Sinubukan siyang pigilan ng mga tao dahil sobra-sobra na ang ginawa ni Kuma at delikado na ito para sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin si Kuma sa pagliligtas ng mga tao. Habang si King Bekori ay masaya dahil nagtagumpay ang plano nila, sinabi pa niya. Sasaya ang mga Celestial Dragon dito, dahil inuubos ko na ang basura sa islang ito. Pero natigil si King Bekori nang malaman niyang napakaraming nagpoprotesta sa labas ng kanyang kastilyo. Nagsisigawan ang mga tao sa galit dahil sa kasamaan at kalupitang ginagawa niya sa sarili nilang bayan. Inutusan ni King Bekori ang kanyang mga sundalo na pumatay para matakot ang mga tao, kaya agad nila itong ginawa, na lalo pang nagpatakot sa lahat.
Pero may isang halimaw ang biglang sumulpot sa likod ng mga tao. May dala itong matinding galit para sa kanila, si Kuma, na bumulusok pababa na may intensyong durugin silang lahat. Habang naiwan si Bonnie sa simbahan, sobrang nag-aalala siya sa kanyang ama. Si Kuma naman ay matagumpay na nakapasok sa kastilyo ni King Baekori at naubos niya ang lahat ng sundalo nito. Nagmakaawa si King Baekori at inalok pa si Kuma ng malaking lupang titirahan. Pero sobrang napuno na si Kuma sa kawalang hiya ang ginagawa ni Baekori. Dito, nakakuha ng tsansa si King Baekori at sinubukang barilin si Kuma, pero hindi ito tumalab, hanggang sa maubusan na siya ng bala. Binalaan siya ni King Baekori. Malaki ang parusa mo kapag sinaktan mo ang hari. Hindi ito hahayaan ng world government. Pero dumiretso pa rin si Kuma, handang patayin si King Baekori. Isang malakas na atake ang pinakawalan niya. Halos mawasak ang buong kaharian. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang Solo Revolution ng Sorbet Kingdom. Dumating ang balitang ito sa pinakatuktok ng world government, kung saan nalaman ni Saturn na iba na ang hari sa Sorbet Kingdom. Napatanong si Saturn, sino ang pumalit sa hari? Lumipat ang kwento kay Kuma, kung saan tinanghal siya ng mga tao bilang bagong hari ng Sorbet Kingdom. Naging hari si Kuma dahil hindi niya matanggihan ang mga kahilingan ng kanyang mga kababayan. Sa simbahan ni Kuma, masayang nag-uusap ang lahat. Ngunit napatanong ang isang matanda, nasaan si Bonnie? Sinabi ni Kuma na nag-e-ensayo ito. Pero nagulat si Kuma nang makita niyang wala si Bonnie doon. Biglang may isang babaeng patakbo-takbo, at nagulat ang mga tao. Wow! Sino ang magandang babaeng yan? Kamukha ni Genie. Nagulat si Kuma at inakala niyang si Genie ang nakita niya. Pero lumapit ang babae at nagsabing, bakit mukhang gulat kayong lahat? Nag-training ako, dahil sabi ni Papa, pag nag-10 years old ako, maglalayag na kami sa karagatan. Nagtaka sila kung bakit tinawag ng babaeng ito na, tatay, si Kuma. Kaya nagtaka rin si Kuma sa mga reaksyon nila. Tumingin ang babae sa sarili niya, at nagulat siya. Bigla siyang bumalik sa pagiging bata dahil sa gulat. Laking gulat ng lahat nang makitang si Bonnie pala ito. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi na kinaya ni Kuma ang emosyon, kaya hinimete siya. Dito nila nalaman na nakakain pala si Bonnie ng devil fruit. Nagtaka sila kung anong klaseng devil fruit ang kinain niya. Sinubukan ulit ni Bonnie na tumanda, pero wala na, hindi na niya alam kung paano niya ito nagawa kanina. Natigil ang usapan nila nang may kumatok sa pinto, hinahanap si Kuma. Isa sa mga kasama nila ay napasigaw. Tingnan mo, Kuma, naging matanda ang anak mo. Pero hindi nila alam na nakausap na pala ni Bonnie si Bulldog, ang dating hari ng Sorbet Kingdom. Sinabi nito na may importante siyang sasabihin kay Kuma. Bigla siyang sumigaw, yang hawak niya, siya ang nanay ko. Siya ang dating reyna ng Sorbet Kingdom. Agad na nagsorry ang dalawa dahil sa katangahan nila. Nang marinig nila ang balita mula kay Bulldog, nagulat sila. Pinakalat sa buong mundo na kinuha raw ni Kuma ang trono sa pilitang paraan, at winasak niya ang buong Sorbet Kingdom. Sinabi ni Bulldog, kagagawa nito ng world government. Dagdag pa niya, may mga warships na paparating sa isla nila, kaya sobrang kinabahan silang lahat. Kaya naman sinabi ni Kuma, gagawin ko ang lahat para protektahan kayo, kaso, tinuturing na akong kriminal ng mundo. Hindi na ako pwedeng manatili dito. Kaya binilinan niya si Bulldog. Kung anuman ang mangyari, kunin mo ang trono mula sa akin. Biglang naging matanda ulit si Bonnie, kaya binilin din ni Kuma ang anak niya sa dating hari. Agad namang pumayag si Bulldog. Lumapit si Kuma kay Bonnie at malungkot na sinabi, anak, pag nagkahansa ako na bumalik, gagawin ko agad. Kaya magpakabait ka sa kanila, ha? At huwag kang makulit. Ngunit sinabi ni King Bulldog, ang kausap mo, si nanay ko. Siya ang dating reyna. Inulit-ulit ito ni Kuma kay Bonnie. Kaya sumagot si Bonnie, saan ka pupunta? Malulungkot ako pag wala ka. Sumagot si Kuma, para protektahan ka, at ang mga tao dito. Kailangan kong umalis. Yamakap lang si Bonnie sa kanya at umiyak. Pagkalipas ng ilang araw, sinalubong na ni Kuma ang paparating na mga warships. Lumalabas, buhay pa pala si King Baekori, at kasama niya ang 3 battleships, pasugod sa Sorbet Kingdom. Agad sumugod si Kuma, at nagbigay siya ng isang napakalakas na atake, sa isang iglap, wasak ang 3 warships. Pagkatapos nito, tumakas si Kuma sa karagatan.
Ipinatong siya sa pirate wanted list, at dahil sa lakas at tibay niya, pinatungan siya ng napakataas na bounty. Habang si Bonnie naman ay nasa pangangalaga ng dating reyna, matindi pa rin ang lungkot niya dahil namimiss niya ang kanyang ama. Ngunit sinabi ng reyna, ang tatay mo ay bayani nating lahat. Pero sumigaw si Bonnie, wala akong pake, tatay ko siya, sabay sigaw pa niya. Kapag nag 10 years old ako at gumaling sa sakit, magiging pirata din ako. Simula noon, kung saan-saan na napadpad si Kuma para maghanap ng gamot para sa kanyang anak. Sa kanyang paglalayag, nakatagpo siya ng mga taong gustong kunin ang ulo niya kapalit ng malaking bounty. Kahit anong klima, kahit anong parte ng mundo, nilakbay ni Kuma lahat, mahanap lang ang lunas. Ngunit bawat gabi, matinding lungkot ang nararamdaman niya. Kahit saan siya magpunta, wala pa ring solusyon para sa sakit ni Bonnie. Sobrang natakot si Kuma, baka mamatay ang kanyang anak. Isang umaga, nakita siya ng Revolutionary Army. Masaya siyang sinalubong ng mga ito. Sabi ni Dragon, ang daming nangyari sa mga araw na hindi tayo magkasama. Naging hari ka, naging tyrant ka, at ngayon, pirata ka na naman. Sumagot si Kuma, oo nga, para na nga akong ibang tao. Pero sabi ng isa nilang kasama, wala kahit sinong maniniwala sa mga balitang pinakalat nila tungkol sa'yo. Sumingit si Betty at nagtanong, ano, Kuma, gusto kong maging captain ng Eastern Forces. Nagtaka si Kuma kung bakit siya tinatanong ni Betty. Sumagot si Betty, dahil sabi ni Dragon, hanggat hindi ikaw mismo ang nagsasabi ng posisyon na yun, ay mananatiling bakante, bilang respeto sa honor ni Genie. Agad namang pumayag si Kuma. Kaya sobrang natuwa si Betty. Sabay sabi ni Dragon, si Sabo at Koala ay gusto ka rin makita. Mabilis at patuloy ang paglalakas nila. Sagot ni Kuma, napakasaya nyo. Masaya talaga kapag magkakasama tayo. Nakikita ko na rin ang mga nangyayari sa mundo, at napapaisip ako kung anong gagawin mo, at kung paano ka mag-iisip kung nandito ka pa. Sobrang gusto kong bumalik sa inyo. Pero sumagot si Dragon, gusto kitang makausap tungkol kay Bonnie. Alam mo ba ang scientist na si Dr. Vegapunk? Dahil sa insidenteng nangyari, lilipat siya ng laboratory. Siya ang tipo ng taong sobrang hirap makita at makaharap, pero ngayon ay mababa ang security sa paligid niya. Nabigla si Kuma at agad na nagtanong, sinasabi mo bang alam niya ang gamot sa sakit ng anak ko? Sumagot si Dragon, oo, sa tingin ko, alam niya kung paano solusyonan yun. Lalong nabigla si Kuma, muling nagsalita si Dragon, kakaibang tao si Vegapunk, sobrang driven sa mga mithiin niya at mapagkakatiwalaan. Dapat mo siyang makilala at makita. Agad na nagpaalam si Kuma at nagpasalamat kay Dragon, dahil muntik na siyang sumuko, pero binigyan siya muli ng pag-asa. Sabay pangako ni Kuma, kapag gumaling si Bonnie, gusto ko makasama ulit kayo. Sumagot si Dragon, hayaan mong dalhin tayo ng hangin ng kapalaran, kung saan tayo nararapat, kaibigan. Kaya nagpatuloy si Kuma at paulit-ulit niyang inuulit sa isip ang mga salitang binitawan ni Dragon. Pumunta agad si Kuma kay Bonnie, at nang makita niya ito, binubugbog ni Bonnie ang isang lalaki. Nilapitan siya ni Kuma at tinanong, okay ka lang, anak? Sumagot si Bonnie, okay ako, papa, lumalakas ako, ready na akong maglakbay sa karagatan. Ngumiti si Kuma at sinabing, ayos, Tara, maglakbay tayo sa karagatan, anak. Nagulat si Bonnie at natuwa ng sobra. Dinala ni Kuma si Bonnie sa Navy Laboratory, at laking gulat ni Vegapunk sa laki ng katawan ni Kuma. Pero mas nagulat din si Kuma sa laki ng ulo ni Vegapunk. Nilapitan ni Vegapunk si Bonnie, at sa isang tingin lang, alam na niya ang sitwasyon. Sabi niya, good job, dahil nalimitahan ninyo ang pagkalat nito. Agad tinanong ni Kuma, ano sa tingin mo? Kumpiyansang sumagot si Vegapunk, nagagamot yan. Nagulat si Kuma, at sobrang natuwa si Bonnie. Paliwanag ni Vegapunk, meron siyang teknolohiyang hindi pa alam ng mundo pagdating sa panggagamot. Pero mahabang oras at napakalaking gastos ang kakailanganin dito. Ngunit biglang nagulat si Vegapunk nang makita sa DNA na isa palang Buccaneer si Kuma. Kaya napatigil siya at nervyosong sinabi, hoy, alam mo bang nagtatrabaho ako para sa world government? Sumagot si Kuma, alam ko, pero may tiwala ako kay Dragon. At ano bang pinagkaiba ng dugo ko sa iba? Sagot ni Vegapunk, wala akong gaanong sample para maipaliwanag sa iyo, pero matagal na akong naghahanap ng taong pagbabasehan ng clone soldiers, at eksakto ka roon.
Kapag pumayag ka na mag-donate ng dugo at i-base ang mga clone sa'yo, wala ka nang kailangang bayaran para sa paggagamot kay Bonnie. Sagot ni Kuma, hindi ko tatanggihan yan para sa anak ko. Pero pwede ko bang malaman, anong gagawin ninyo sa mga soldiers na kamukha ko? Magtatrabaho ba sila para sa Navy? Sagot ni Vegapunk, oo, tama ka, pero huwag kang mag-alala. Gagawin silang mga bayani, mga clone soldiers na magliligtas ng mahihina. Masaya si Vegapunk dahil napakaganda ng basehan niya, malakas ang katawan at lahi ni Kuma. Kaya sinabi niya, don't worry, magiging tagapagligtas ang mga clones mo. Ngumiti si Kuma at sinabing, sabi ni Dragon, kakaibang tao ka daw. Sobrang driven sa mga mithiin mo, at sobrang trustworthy. Natulala si Vegapunk sa narinig. Sabi pa ni Kuma, mga clone soldiers na kamukha ko, at Nagel iligtas ng mga tao, siguro, may kwenta na rin ang pagkapanganak ko sa mundong to. Pero babala ni Vegapunk, sigurado akong magagalit si Dragon sa pinagkasunduan nating to tungkol sa clones. Pero buong tapang na sagot ni Kuma, pero para sa anak ko, wala akong pake, kahit ikaw pa ang demonyo. Grabe, solid ang anime na ito. Kung gusto mo pa ng mga episode na ganito kainit, ka-emosyonal, at ka-wild, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa marami pang high-quality anime recaps na tulad nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.